Ang trabahong to, kung sino may gusto, kayo na lang. Bawal akong makalbo. Detected. Matagumpay na nag-time travel ang host at nag-bin sa system. Naunlock ang sistema na nagkakatotoo ang yabang. Time travel. System. Ibig sabihin wala na ako sa opisina. Kasalukuyang target ng yabang evaluation, nakalock sa mga hipag. Kapag ang pagdududa ng mga hipag mo sa sinasabi mo ay umabot ng 60%, may sasakatuparan ang ipinagyayabang mo. So, namatay sa overtime, nag-time travel sa 6 na pula. At nagising pa mismo sa mismong libing ng asawa ng orihinal na katawan. Kuya, sorry po na istorbo ba namin kayo? Layas! Kuya, Tama na po talaga ang pagsusugal. Wala na po tayong pera. Layas, sabi. Harangin mo ko sa panalo. May pambayad ka ba kung matalo? Kung sino mang hahadlang sa yaman ko ngayon, papatayin ko. Ah. Grabe, napakasama pala talaga ng orihinal. Sugarol, mambubugbog. Pinabayaan asawa, apihin hipag. Ako, ha? ang gaganda. Ang puputi ng mga hipag na to. Ang sama ng dating may-ari ng katawan para saktan sila pero nandito na ako. Hindi ko nahahayaang maulit pa ang trahedyang ito. Bakit puro bato ang nasa altar? Kuya, ngayong panahon ng tagutom, wala nang ang makain ang mga buhay. Kaya mga bato na lang po ang ginawa naming alay. Panahon ng taggutom. Oras na para subukan ang sistema. Sinong nagsabing wala tayong pagkain? Meron pa kaya tayong libo-libong kilong patatas? Kuya, lasing pa po ba kayo? Bakit po kayo nagdedeliryo na naman? Huwag kayong magmagaling. Kalahating taon nang walang laman ang bodega natin. Paano pa tayo magkakaroon ng pagkain? Na-detect ang pagdududa ng hipag. Umabot sa 100%. Tagumpay na pagyayabang. Inilabas na ang gantimpalang patatas. Ano yung tunog na yon? Totoo palang may patatas. Ang daming patatas. Sapat na to para sa atin ng ilang buwan. Sa wakas, di na kailangan ni na lolo at lola na kumain ng putik sa sementeryo. Sina lolo at lola. Dalawa pa pala kayong kapatid na babae. Hindi ba't ikaw mismo, para makatipid sa pagkain, ang nagdala sa kanila? Sa sementeryo. Putik na parang harina. Yun ba yung nakamamatay kapag nakain at bumabara sa tiyan? Dalhin mo ko sa sementeryo. Et. Ate, ang hirap talagang kainin nitong putik. Ang sakit na ng lalamunan ni Mengmeng. Mengdi, anak, dahan-dahan lang ang lunok. Pag nalunok mo yan, mawawala ang gutom mo. Huwag mong kainin yan. Huwag. Tigilan mo yan. Mamamatay kayo sa kinakain nyong yan. Ate, haan mo na kaming kainin to. Kung mamamatay man kami sa kabundatan, mas gugustuhin pa naming mamatay na busog. Mukhang wala na akong magagawa para pigilan sila. Kailangan kong solusyonan ang ugat ng problema. Alam ko na. Bakit kayo umiiyak? Harina to, hindi na kamamatay. Nababaliw na ang bayaw mo, di na makilala ang putik sa harina. Sinadya niyang tawaging harina ang putik na yan. Gusto niya na lang ba talaga kaming mamatay? Kuya, ang sama mo. Manloloko ka. Iniisip mo ba dahil bata ako, maloloko mo ako? Ang pagdududang hipag ko, umabot na sa 100%. Ipagmalaki. Naging harina ang putik. Baka isa itong kababalaghan ng diwata. Oh, di ba? Hindi ko kayo niloko. Ito ang pinakamataas na klase ng pinong harina. Matamis. Tunay na harina nga ito. Pagkain. Pagkain ito. Hoy, anong ginagawa mo? Pigilan mo yan. Madumi na yan, magkakasakit kayo.
Sa bahay na lang tayo kumain ng masarap. Bitawan mo ako. Noon ikaw mismo ang nagtaboy sa amin. Dito sa templo para kumain ng putik. At ngayon, nagpapanggap kang mabait. Alam kong gago talaga ako noon. Pero pangako, mula ngayon, alagaan ko na kayo ng mabuti. Uwi na tayo. Ililibre ko kayo ng inihaw na karne. Ng barbecue. Karne. Masarap at mabangong karne. Mengmeng, pag-uwi natin, makakakain ka na. Ang batang si Mengmeng. Isang taon nang hindi nakakatikim ng karne. Sige, uwi na tayo para kumain ng karne, okay? Ha? Maniniwala ka na lang basta ganoon? Wala ka man lang pagdududa. Sa panahon ng tagutom, pati balat ng kahoy, pinagpapak na. Saan siya kukuha ng karne? Baka naman plano lang tayong ipagbili. Kapalit ng bigas. Sobra na, pero para lang makauwi sila 5 at 6. Mas mabuti nang kumain ng patatas kaysa sa putik na parang harina. Ang pagdududa ng hipag ko, mahigit 60% na. Tagumpay na pagyayabang. Ang inihan na karne ay handa na. Mabuti na lang, hindi agad naniwala ang dalawa kong hipag. Ngayon, may inihaw na karne na tayo. Kapatid na 5, kapatid na 6, uwi na tayo. Ako na ang naniniguro. Siguradong may pagkain sa bahay. Totoo ba? Mas totoo pa sa gintong tunay. Pag sinabi kong nagsisinungaling ako, tamaan nawa ako ng kidlat. Bayaw, kapag nandaya ka, sasabihin ko kay Lolo Kidlat. Natusukin ka at iprito ka sa sarili mong mantika. Aba, senyorita, bata ka pa pero napakataray ng dila mo. Relax lang, senyorita. Hindi ako nangangako ng hindi ko kayang tuparin. Tara, Uwi na tayo't kumain. Anong amoy yon? Sobrang bango. Et, 5, 6. Bigla na lang may lumabas na tambak na inihaw na karne sa bakuran natin. Ano? Toto, may inihan na karne talaga. oh, di ba? Hindi ko kayo niloko. Totoong karne talaga yan. Ang daming karne sa mesa. Mas marami pa to sa handaan ng mayayaman sa bisperas ng bagong taon. Ang sarap talaga ng karne. Anong hinihintay nyo? Kain na. Ah, nakakaumay din puro karne. Gusto nyo ba ng prutas? Ang tanggal umay lang. Prutas. Ni hindi tayo makahingi ng bigas, saan tayo kukuha ng prutas? Sabi ko meron, eh di meron. Kung sabi ni Bayaw na meron, eh di meron yan. Kung kaya niyang maglabas ng karne, kaya rin ni Leo ng prutas. Totoo kaya? Ngayon, ang dami nang naniniwala sa akin. Kailangan ko nang magpakitang gilas lalo. Nakikita niyo yan? Itong punong ito. Sa ilang sandali, mamumunga na ang punong ito at magkakaroon na tayo ng prutas na makain. Bayaw, gutom lang yan, guni-guni mo na yan. Ilang taon nang patay ang punong yan. Paano pa yan mamumunga? Grabe si Bayaw, ano? Yung tipong mabuhay ang patay na kahoy. Impossible yon. Na-detect na ang pagdududa ng hipag ay umabot sa 60%. Tagumpay na yabang. Ang gantimpalang puno ng prutas ay nailabas na. Ate, tingnan nyo. Talagang tumubo yung puno. Ang lalaki pa ng bunga, oh. Paano nangyari yon?
Ang galing, may makakain tayong prutas. Kukuha ko. Ako rin. Liu, yung utang mo sa sugal, bayaan mo na. Parang pamilyar tong peklat na to, ah. Pero bakit hindi ko maalala kung sino siya? Sino kayo? Anong sadya niya sa bahay ko? Ah, nagkukunwari kang may amnesia, ha? Sige, nakasulat to sa itim at puti. May utang ka sa sugalan na 3,000 at tumirma ka na kapag hindi mo nabayaran. Yung mga hipag mo ang pambayad. Oas na. Narito ako pa sa usapan natin. Hay, yung dating katawan na tanga pala ang may sala nito. Ngayon, mas marami sila, kaya mag-ingat na lang muna. Mga tol, palibutan nyo sila. Okay, takot po ako. Huwag kang matakot. Alam ko na, hindi agad magbabago ang taong yan. Kaya pala tayo pinakain ng barbecue. Pamamaalam na pala. Liu, demonyo ka ba? Hindi pa malamig ang bangkay ni ate. Ibababugaw mo na kami pambayad utang. Huwag niyong galawin ang mga hipag ko. 3,000 lang yan. Bigyan mo ako ng 3 araw, mababayaran ko agad. 3 araw? Mukhang gusto mo lang tumakas. Kasama sila, no? Hindi ako tatakbo. Kung tumakbo man, ako'y ako mo. Ilang beses ka na bang naging apo ko? Ha? Oh, tingnan mo to. Gutay-gutay na kayo sa hira. Nagpapanggap ka pa? Pumili ka na lang. Sinong hipag ang ipambabayad mo? Sa taggutom, mas mahal ang pagkain. Overdue lang naman, di ba? Isang sako ng patatas. Kapalit ng 3 araw na interes. Pwede ba? Panahon to ng tagutom, no. Kahit yung pinakamayaman sa baryo. Malamang wala niyan. Niloloko mo ba ako? Pumili ka na. Kung hindi ka pipili. Ako na ang pipili para sa'yo. Kung hindi ka naniniwala, papuntahin mo ang tauhan mo. Sa kwartong yon. Kapag walang patatas doon. Lahat ng 5 hipag ko, ibibigay ko sa'yo. Pwede ba? Sag, sinabi mo yan. Puntahan nyo nga. Tingnan nyo kung anong meron. Anong nangyari? Wala ba talagang laman? Tol, niloloko mo ko ah. Boss, hindi po. Mahigit 1,000 kilong patatas po, yung nasa loob. Sa panahon ng tagutom, mas mahalaga ang pagkain kaysa pera. Dami kong patatas. Ang dali-daling ibenta ng 3,000. Bigyan mo ko ng 3 araw, siguradong mababayaran kita. Sag. 3 araw, 3,000. Kulangin ng kahit piso, lagot ka. Sag. Maglagay kayo ng 2 sakong patatas. Yan ang tubo. Ha? 2 sako. Tubo ng tubo yan, hindi mo ba alam? Ang utang mong tubo ngayon, daan-daang piso na. Kaya 2 sakong patatas. Bilang tubo, makatarungan lang yun. Pagkalipas ng 3 araw, kapag wala kang 3,000 na puhunan. Ako mismo ang susundo dito para mangolekta. Sag, maglagay kayo ng 2 sakong patatas. Pagtapos na yan, palalampasin muna natin ang gago na to. Bilisan nyo. Boss, okay na. Bigyan natin ng 3 araw ang gago. Na. Liu, 3,000 yuan yun. Kahit ibenta mo lahat ng natitirang patatas, hindi mo makakalap ng ganyang kalaking pera. Ipautang mo kami. Sabi ko na nga ba, isa kang asong ulol na hindi na magbabago kailanman. Ako. Ate Pandi, huwag mong sabihin yan. Kung gusto talaga tayong ibenta ni Kuya, hinayaan na niyang kunin tayo ni Napeklat kanina. Masasabi mong nagbabagong buhay na siya. Takot lang siya. Dahil wala na siyang mapagsamantalahan. Hay naku. Huwag kayong mag-alala, sinabi ko na sa inyo. Kaya kong bayaran ang 3,000 yuan niya sa loob ng 3 araw. May paraan ako, sigurado yun. Buwaya ka. Kung maniniwala pa sa'yo si Mengmeng, tatamaan na talaga siya ng kidlat. Ika-6 na hipag, bigyan mo naman ng konting palugit ang kuya mo, pwede ba? Kuya, diretsuhin mo na kami. Ano ba talaga ang plano mo? Paano ka makakakuha ng 3,000 yuan sa loob lang ng 3 araw? 3,000 yuan sa dekada, 6 na po. Marami niyan, hindi kayang kitain ng 5 taon. Paano mangyayari yun sa 3 araw? Maliban na lang kung ibebenta ko ito. Alam nyo ba, kung may mga mahalagang halamang gamot sa bundok na malapit dito, tulad ng ginseng o kung anuman, Lingsi.
Ginseng. Walang pagkain. Wala nang ginseng. Para ibenta. Patay na. Puro na lang ilusyon ang nasa isip ni Kuya. Bakit hindi na lang tayo tumakas ngayon? Magaling. Hindi na sa akin. Sa ganito paraan, madali ko nang makukuha lahat ng kayamanan sa bundok. Hay, alam kong hindi kayo maniniwala. Bukas, sumama kayo sa akin sa bundok. Maghuhukay tayo ng ginseng. Baby, yung pag-ibig natin para bang roller coaster. Uy, Mr. Lee. Sobra kayatang kumain kagabi. Sa panahon ngayon, pati balat ng kahoy kinakain na. Kung may ginseng dyan, ubos na yan. Tama nga, Bayaw. Sigurado pinagawa na ng mga lobo. Umuwi na lang kaya tayo. Maniwala kayo o hindi. Maya-maya lang, itong mga ginseng na to. Usang pipila para pumasok sa basket kong kawayan. Daydreaming. Ang boring mo. Bakit laging nagde-delivery si Leo? Sabihin mo hindi ako gising. Kaya wala. Di kaya ko ring lumipad sa air. Nakain ata ng lason si Bayaw. Akala mo kung sino. Bakit ka nagdeliryo? Kailangan na bang tawagin ang albularyo? Para magamot siya. Detected, umabot na sa 100% ang pagdududa ng mga hipag. Matagumpay na nagyabang. Ang reward na ginseng ay ipapamahagi na. Manood kayong mabuti. Ang susunod ay ang sandali ng himala. Ginseng, ginseng, pasok na kayo sa basket ko. Saklolo, may humahawak sa paa ko. Saan nang galing yun? Totoo ngang naging engkanto ang ginseng. Kita nyo na, hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Tara na, ibenta na natin tong ginseng. Isa 1,700. 1,800. 1,900. Di ko inakalang. 2,000 lang pala ang maiuwi. Kung tutuusin, wala pang kalahating araw ang natitira bago ang deadline. Sa taggutom, mahal ang pagkain pero mura ang gamot. Malaki na ang 2,000, Bayaw. Huwag kang mainip. Kulang pa tayo ng 1,000. Mag-isip pa tayo ng ibang paraan. Siguradong mapupunan din natin yan. Sana ko ang lakas. Kung itong pera na ito. Pero nitong mga nakaraang araw, pinagkukuha rin naman tayo ni Bayaw. Ang masasarap na pagkain, iba na talaga siya ngayon. Ibig sabihin, nagbago na siya at bumubuti na para sa atin. Hindi rin naman pwede masyado tayong walang puso kung tatakasan natin siya. Siguradong papatayin lang si Bayaw nung lalaking may peklat sa mukha. Tingnan ninyo. Tingnan mo nga naman. Kulang pa ng 1,000. Paano kung yung perang hawak natin? Sana dumoble na lang. Double. Maniwala kayo sa akin o hindi, kaya kung gawing 4,000 sa harap nyo. Itong 2,000 hawak natin. Naman, Manong. Naniniwala kami sa lahat ng sasabihin mo. Napalalakad mo na ng mag-isa ang ginseng. Ano pa ba ang hindi mo kayang gawin? Naniniwala rin ako. Natukoy na 0 ang pagdududa ng mga hipag. Nabigo ang pagyayabang. Nabigo ang pagdodobel ng pera. Ganon-ganon na lang ba talaga kadali ang tiwala ng tao? Ang gusto ko sa inyo, pagdudahan nyo ako ng bonggang-bongga. Teka, hintayin nyo muna ako dito sandali. Sistema! 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 Ngayon, sabihin ko mang sumikat ang araw sa kanluran, maniniwala pa rin sila. Pwede mo bang babaan kahit kaunti ang hirap? Natukoy ang espesyal na kahilingan ng host. Dahil sa magandang asal na host, inumpisahan na ang emergency protocol. Nagkaloob na isang exemption card. Sapat na ang isang pagdududa para makumpleto ang hatol. Pakiusap. Kung sino man, kahit sinong diwata. Bigyan niyo ko ng mas madali. Bakit sa ika-6 na hipagpapinili mo? Pabago-bago ang isip ng batang yan. Ako. Ano na ang gagawin ko ngayon? Meron na. Balik kayo sa bundok at tingnan kung may kayamanan pa. Susunod ako sa inyo. Maghiwa-hiwalay tayo ng landas. Bilis, bilis. Tara na. Alis na, alis na. Alis na, alis na. Tara na, tara na. Nengdi. Huwag mong sisihin si Bayaw sa pakikipaglaro sa'yo. Yung utang sa sugal. Nasa na lang. Tara, pumusta na, bawal na magbago ng isip. Bayaw, nandito ka na naman sa mabahong lugar na to, sabi ni Ete. Nabubulok daw ang daliri ng mga sugarol, hanggang sa maputol na lang.
O sige, sige na, Meng kalma lang. Isang taya lang si Bayaw at sigurado akong makakabawi tayo. Tumaya na kayo, Salina. Aba, ikaw pala yan, Liu? Bihirang bisita ah. Bakit, yang batang yan? Ang ipangbabayad mo sa utang? Ang tapang mong magsugal. Nahumabol sa'yo ng 2 kanto dahil sa utang? Tigilan mo iyang kadaldalan mo. 2,000 all in. Pustahan ko ay triple. 2,000 piso? Meng, sigurado ka namang naniniwala na mananalo si Bayaw ngayon, di ba? Pweh, hindi nga. Noong huling nagsugal ka, pati sa lawal mo natalo. Kung hindi dahil sa kademonyohan mong yan sa sugal, hindi sana nagutom si ate hanggang sa mamatay. Dahil gusto mong tumaya. Eh di, gusto ni Meng na matalo ka. Pag naubos ang pera mo, ipapabalik ko sa kanila ang mkhabinti mo. Kapag nabali na yan, makakaganti na ako para kay ate. Triple? Ilang taon na akong nagsusugal. Bihira lang ako makakita niyan. Kaya nga eh, mukhang nagmamadali kang ipamigay ang pera mo sa amin, Liu. Kapag natalo ang 2,000 to, hindi kaya bugbugin ka lang. Nung lalaking may peklat? Meng, ito na ang huling punta ni Bayaw. Sa mesa ng sugal sa tanang buhay ko. Kapag nagsugal pa ako, hampasin na sana ako ng kidlat ng bathala. Kahit anong sabihin mo ngayon, hinding-hindi na ako maniniwala. Detected ang pagdududa ni Fu Mengdi. Umaabot sa 100%. Matagumpay na nagyabang. Ang God of Gamblers buff activated na. Gumana. Eh di, abangan na lang natin. Maliit, maliit, maliit. 3. Buksan na ang bowl. 3. Malaki, malaki, malaki. Maliit, maliit, maliit. Leopardo. Talo ang lahat, 3 talaga. Yung 2,000 kakapanalo lang natin. Bakit wala si Bayaw sa bundok? Wala rin dito sa bahay. Pati ang pera, wala na. Sina Liu at Liumi, nawawala rin. Hayop na to. Sigado na matay. Hinayang. Impossible yun. Sabi ni Bayaw, babayaran niya ang utang sa sugal. Ate, magising ka na. Mamatay na ang aso. Hindi na magbabago ang baho niyan. Padating na si Peklat. Kung hindi tayo tatakbo ngayon. Ang mahalaga, maligtas natin ang buhay natin. Tara na. Tara na. Asaan naman kayo tatakas? Sakto ang pera. Sapat na pambayad sa utang. At may sobra pa. Meng, kapag nabayaran ko na ang utang, ililibre kita ng masarap. Sige, pero Bayaw, wag na wag ka nang. Babalik sa lugar na yun. Hindi na talaga. Hindi na maulit. Tara, Liu, masamang balita. Napadaan ako sa inyo. Yung 4 mong hipag, ginugulo ng mga siga. anong sabi mo? Buwisit. Oras na ng sigilan. Nandyan na si Peklat para maningil. Dali, uwi na tayo. Tara. Boss, lahat na saliksik na. Walang tao, walang pera. Mga patatas na lang ang naiwan. Yang si Liu, tumakas nga. Kung ganun, ayon sa usapan. Kayong lahat ang magbabayad ng utang niya. Sumama na kayo sa akin. Tumakas nga si Bayaw. Kasalanan ko to, naniwala kasi ako sa kanya. Kaya napahamak tuloy kayo. Sinong may lakas ng loob na lumapit? Papatayin ko kayo. Si Li, may angas ka. Kung ganoon, ikaw ang una kong didispasahin. Ikaw na cute as well. Makikipagpatayan ako sa'yo. Pandi. Kuya, maawa na po kayo. Bigyan niyo pa kami ng 3 araw. 3 araw, 3 araw pa. Sa tingin mo ba nagkakawanggawa ako dito? Malinaw na malinaw ang sinabi ko noon. Pagdating ng araw at wala kayong pera, lahat kayo ay magbabayad sa akin. Bitawan mo ako. Bitawan niyo ako. Ang sarap ng amoy. Ikaw na, Suel. Suwail, kung hindi kita sisirain ngayon at itatapon sa brothel, hindi na ako si Peklat. Mga kasama, hawakan niyo sila ng mahigpit. Sykes, boss. Anong ginagawa nyo? Tumigil kayo. Bitawan. Kung may sasaktan kayo, kahit multo na ako, hindi ko kayo tatantanan. Ang tindi mo, kung ganoon, ikaw ang sisimulan ko ngayon. Tigil. Suel, tigil. Bitawan mo siya, lady. Tama na. Lady. Lady. Tumigil ka. Sabi kong tumigil. Hindi tumakas ang aking bayaw.
Peklat, ito ang 3,000. Kunin mo na ang pera. Isama mo na ang mga tauhan mo at umalis na kayo. Lumayas kayo. Paano biglang yumaman ng ganito ang batang to? Bossing, basta-basta na lang siyang naglabas ng 3,000. Ibig sabihin, mas marami pa siyang pera. Mukha siyang mabibiktima, boss. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon para manloob. Liu, nagbago na ang isip ko. Itong mga hipag mo. Kukunin ko na, at pati lahat ng pera at pagkain mo. Kukunin ko rin. Peklat, traitor ka. Nag-usap na tayo. Nga demonyo kayo. Mga bandido. Walang hiya. Ang gumagawa ng masama, ihisa ka mapaggabi. Nagbago na isip ko. Manlolob na talaga ako. Bakit? May problema? Mga tol, magtrabaho na. Bayaw, may masasamang tao. Natatakot ako. Walang patas na laban ang mga bumbong na to, ang dami nila. Alanganin tayo sa pisikalan. Kailangan ko ng sistema. Ano kayang magandang ipagyabang? Meron na. Liu, nakapagdesisyon ka na ba? Pera o buhay mo? Mga bata lang ang namimili. Ako. Lahat kukunin ko. Kung ganyan ang gusto mo, huwag kang magsisisi sa huli. Mga tol, patayin ang lalaki, kunin ang mga babae. Sag! Alam nyo ba kung sino ang master ko? Si Ip Man. Sa inyong mga pangit na to, kayang-kaya ko kayong lahat. Ayan niyang talunin ang 10? Sino ba yang Yipman na yan? Liu, nasisiraan ka na ba ng ulo? Sinasabi ko sa'yo, kahit ang Jade Emperor pa ang pumunta rito, hindi ka niya maliligtas. Si Bayaw, bugbog sarado dati ni Peklat. Paano niya matatalo ang mga yan? Kahit magsinungaling siya, dapat pinag-isipan niya man lang. Patay na talaga tayo dito. Kaya nga ba talaga ni Bayaw na talunin ang 10 tao? Bahala na. Kaya mo yan, Bayaw. Naku, nag-cheer ka pa talaga. Pangatlo, pang-apat. Kailangan yung ipanalo ito. Baliw na. Nababaliw na talaga si Bayaw sa takot. Nagsasalita na siya ng kung ano-ano. Bakit di mapagkakatiwalaan ang Bayaw ko? Nasa hukay na ang isang pa. Tapos di pa rin tumitikom ang bibig. Natukoy na ang pagdududa ng hipag. Lampas na sa 60%. Tagumpay ang pagyayabang. Na-unlock ang Yipman Experience Card. Wing Chun Di Liu, turuan mo ako. Anong Wing Chun diyan? Sugod, mga brad. Marunong pala talagang lumaban si Bayaw. Ang astig. Pinakaastig talaga si Bayaw. Pinakagusto ni Mengmeng si Bayaw. Braso ko. Yan na yon. Kaya ko kayong labanan ng 100. Hindi ako naniniwala. Mamatay ka na. Bayaw, mag-ingat ka. Magiging isa na lang ang daliri ni Bayaw. Maliit na bagay lang yan. Yung kamay ni Bayaw, mawawala na ba? Ganyan mo ba talaga ako kagalit? Gustong-gusto mo na akong pagtatarin? Pagpuputol-putulin. Bayaw, di ka pala tinatabla ng kahit ano. Yung itak, wala yan. Kahit bala, kaya kong saluhin. Ano ba yan? Tao ka ba o multo? Marunong ka pa bang magsalita? Ako ang iyong ninuno. Ninuno, patawad po. Hindi ko po kayo nakilala. Hindi po ako dapat naglabas ng itak sa inyo. Kasalanan ko po, kasalanan ko po. Bakit hindi ka pa lumayas? Hindi mo ba narinig ang sinabi na ninuno? Lumayas ka na. Ikaw din, lumayas ka. Segs, lalayas na rin ako. Sama-sama na tayong lumayas.
Ako. Bayaw, sa wakas nakabalik ka na rin. Akala ko tuluyan mo na kaming pinabayaan. Aba, paano naman mangyayari yun? Papapamilya tayo. Di ba? Bayaw, ikaw na talaga ang superhero. Paborito ka talaga ni Meng Meng. Bayaw, yung pagsalo mo kanina ng itak gamit ang kamay mo, hindi ba nasugatan? Tingnan ko nga. Ayos lang, ayos lang. Bayaw ninyo ako Tungkulin ko kayong protektahan, di ba? Nga pala, para i-celebrate na napalayas natin yung mga masasamang loob. Maghanda tayo ng masarap na salu-salo ngayon. Totoo ba yan? Tara, manguha tayo ng panggatong. Tara na. At kayong dalawa, sino po sila? Bayaw, paano mo nakalimutan sina inay? At Yaozu. Yung biyanan at bayaw pala ng orihinal na katawan. Mukhang dumating sila para makilamay. Hay naku, ulyanin na ata ako. Inay Yaozu, pasok, pasok. Pasok po kayo, maupo kayo sa loob. Kawawang Kandi, napakaaga ng iyong pagpanaw, ang sakit-sakit. Liu, papatayin kita. Paano mo nagawang hayaan na lang? Mamatay sa gutom ang anak ko. Dapat managok ka ngayon din. Inay, wag na kayong umiyak. Ano na lang ang mangyayari kung magkasakit kayo? Kawawa naming Ed. Bakit ba sa ganitong klaseng lalaki pa siya napunta? Kumbaga, tapos na ang nangyari Makikiramay lang po tayo. Wala na akong kinalaman doon. Inalagaan ko sila ng mabuti. Pero, dahil nandito na kayo, pag-isipan natin kung paano ayusin to. Inay, kayo po. Anong klaseng paliwanag ang gusto nyo? Kung abot kaya ko naman, gagawin ko. Kailangan mong bigyan ako ngayon ng 10 kilo ay hindi. 100 kilo o libo. Kung hindi, dito na ako mamamatay at hindi na aalis. Hayop, namimera lang pala tong dalawang to. Galing mo, Nay. Habang papunta kami dito, narinig kong nananalo raw ng malaki si Liu sa sugalan. Kapag pinilit natin siyang magbayad ng danyos, yung pera niya, mapupunta rin sa akin. Ang kakapal ng mukha nyo at nababanggit nyo pa si At. Noong naghihirap kami at walang-wala na. Noong si At ay naghihingalo na, halos mamatay, humingi kami ng pagkain. Pero hindi nyo man lang kami pinapasok. Kung hindi dahil sa mas pinaburan nyo ang lalaki. At gusto nyong sa inyong anak na lalaki lang mapunta ang lahat ng ari-arian. At ngayong may pera at pagkain na ang bayaw ninyo, eto kayo't nagugulo. Ni hindi nga kayo nagpakita ng ilibing si At. Tapos na ang unang linggo ng paglalamay bago kayo dumating. Sino niloloko nyo? Aba, Sosma Yosef. Itong mag-ina, pinaalis na ang 5 hipag. At ngayon, kapal ng mukha para kunin ang pera ko. Harapin ko kayo. Ngayon may kapal pa ang mukha mong kunin ang pera ko. Tignan natin. Inay Yaozu, tignan niyo, sige na, tumayo na kayo. Sige na, tayo na. Sige na, bilis, tumayo na kayo. Alam ko, nandito kayo dahil kay Kandi, hindi ba? Pera lang naman yan, di ba? At pagkain. Obligasyon ko naman yan. Madali lang pag-usapan yan. Ikaw, talagang papayag ka. Anong nangyari kay Liu? Biglang bite, kung gaya ng dati. Hindi ba dapat nagwawala na shot ng bubugbog? Liu, may bago ka na namang pakana, no? Anong pakana? Aaminin ko, naging gago talaga ako noon. Laking pagkukulang ko kay Kandi. Sakto lang, meron pa akong tambak na patatas dito. Kumuha lang kayo. Kung magkano ang gusto ninyo, kunin nyo. Huwag na kayong mahiya sa akin, ha? Kahit magkano, pwedeng kunin. Siyempre naman, kumuha lang kayo, huwag mahiya. Mabait kong manugang, alam ko namang marunong kang makisama. Nasaan ang patatas? Dali, samahan mo kami. Oh, heto, dito. Bilis, inay, tara, dito lang. Tara. Ang daming patatas. Ang dami nito, abot sa 1 taon. Ang galing talaga ni Bayaw. Nay, bilis, magdala ka ng basket. Sabi ko na nga ba, asal kali pa rin yan. Ang bait-bait niya sa amin noon, pakunwari lang lahat yun. Ngayon nandito na sina inay at kapatid niya. Lumabas na ang tunay na kulay. Hindi yan totoo. Binayaran ni Bayaw ang utang sa sugal, dinala pa niya tayong kumain ng karne. Baka naman nami-misinterpret lang natin siya. Wala na siyang pakialam kung mamatay tayo sa gutom. Sinungaling si Bayaw. Ayoko na kay Bayaw. Ara, bilis. Sandali lang. Liu, huwag mong sabihin magbabago ka pa ng isip. Inay, kapag nangako ako, hindi ako bumabawi. Itong patatas kumuha lang kayo. Pero, ang patatas ko kasi may kakaiba itong espiritu. Kung ayaw nitong sumama sa inyo, huwag niyo akong sisihin, ha? Espiritu? Sino ang niloloko mo? Mga tipak lang to ng lupa. Maaari ba tong tumakbo?
Ano nang ibig mong sabihin? Minumulto ang patatas mo. Sa normal, syempre hindi. Pero kung sakaling, walang naniniwala sa akin ang mga hipag kong yan. Wala na akong magagawa kung may mangyari mang kakaiba. Hoy, mga hipag, maniwala kayo yung patatas natin. Nakikilala nito ang may-ari. Pag ibang tao ang kukuha, tutubo yan ng paa at tatakbo. Kalokohan. Sabihin mo na lang na itong mga patatas. Tatalon at mananampal. Bayo, itong patatas ang magliligtas sa atin. Nasisiraan ka na ba ng bait? Nagbibiro ka pa sa ganyang bagay? Sira ulong bayaw, hindi gumagalaw ang patatas. Sinungaling ka. Wala ni isang totoong salita ang lumalabas sa bibig mo. Tatawagin ko si Lolo Kulog para tamaan kang lintik. Nadetect na ang pagdududa ng mga hipag ay umabot na sa 100%. Tagumpay na nagyabang, inaaktivate ang pagkilala ng patatas sa may-ari. Naging matagumpay, magkakaroon na ng magandang palabas ngayon. Yaozu, huwag na nating patulan yang. Lasinggero at sugarol na walang kwenta. Bilisan mong iligpit ang patatas. Sides po, Nay. Bilisan mo. Nay, yung patatas, may paa talaga. Ayaw niyang magpakuha sa akin. Sinasabihan nga to. Impossible. Siguradong naglalabo lang ang mga mata ko. Yaozu, bilis. Hulihin mo sila, bilis. Aruy. Nay, tumatakbo talaga yung patatas. Masyadong mabilis, hindi ko mahuli. Sabay nating. Aray, ang ulo ko. Hehe. Si kuya at si nanay parang mga unggoy gawain. Tiyak na si ate ang gumagawa nito mula sa kabilang buhay. Pinaparusahan sila. Liu, niloloko mo ba kami? Dinadaya mo kami. Nay, bakit ganyan ang sinasabi mo? Wala naman akong ginagawa. Binigyan ko na kayo ng pagkakataong kumuha ng pagkain, pero hindi nyo makuha. Bakit kasalanan ko ito? Liu, ikaw ha, pinaglalaruan mo kami. Bayaw, ano? Gusto mo makipagsuntukan sa akin? Hayok. Ang bayaw ko parang si Bruce Lee. Kahit si Peklat, napalayas niya, matatakot pa ba kami sa inyo? Huminahon ka. Pakiramdam ko. Kakaiba ang lugar na ito. Huwag tayong gagawa ng padalos-dalos. Liu, hintayin mo kami. Hindi pa tapos ang usapang ito. Kaming mag-ina, makakamit ng hustisya para sa anak ko. Liu, mag-abang ka. Huwag na kayong bumalik. Mag-umpisa ka ng magluto. Size. Ang walang hiyang Liu na yan, naglakas loob talagang paglaruan tayo. Hindi ko talaga. Matatanggap ang kahihiyang to. Nay, wala na tayong magagawa diyan kay Liu. Pero tandaan nyo, yang 4 na anak nyo, sila ay dugot laman nyo. Yung mga rehistro ng pamilya nila, hawak nyo pa naman, di ba? Kahit gahaman si Liu, di niya pakialam kung paano ikakasal ang mga anak. Magpapakasal. Anong ibig mong sabihin? Nay, nakalimutan niyo na ba yung mga nakaraang araw? Nagpadala ng tao, si Zukiang dito para magtanong. Siya, hahanap ng asawa para sa batugang anak, pampaswerte lang. Ang dote, abot daw ng ganito kalaki. Isipin niyo na lang. Ang Zhou, dekadang nananakot, lahat ng pera. Hindi na mabilang 5. Kung tayo, may pasok lang natin si Zhao, di sa pamilyang Zhou. Ilang sako kayang bigas ang kapalit noon? Kung ganon, tayong mag-ina, mag-alala pa ba tayo sa pagkain at damit? Kahit gaano pa kagaling si Liu, maglalakas loob ba siyang agawan ng babae, si Zukiang? Nga. Bakit ko ba nakalimutan yun? Kahit yung mumurahing bigas na itinatapon lang ng pamilyang Zhao, sapat na para sa atin mag-ina ng 1 taon. Pero, Grabe na ang away natin. Posible pa ba to? Isang malaking biyaya na sa kanya ang mapangasawa siya sa pamilyang Zhou. Dapat ngang magpasalamat pa siya sa atin. Isipin mo, pagkatapos nating makuha lahat ng dote na yun, makakapag-asawa ako ng maganda. Yung apelido ng pamilyang Zhou, hindi na ba magtutuloy-tuloy? Si, gagawin natin ang plano mo. Napakawalang hiya ninyong mga babaeng to. Pinalaki ko kayo. oras na para suklian ninyo ako. Nay, para hindi na magbago ang isip, gawin na natin ngayon. Pumunta na tayo kina Zukiang ngayon para pirmahan na to. Kunin na ang dowry, pumirma na, at tapos na ang usapan. Ara, gawin na natin ngayon.
Aba, ang aga niyo namang gumising. Kuya, kahapon, mali kami ng pagkakaintindi sa'yo. Sobrang sama ng loob namin kaya heto kami ngayong umaga. Gusto naming tumulong ng mas marami para mapagaan ang trabaho mo. Kasalanan ko ring masama ako dati. Kaya hindi kayo nagtiwala sa akin. Pero huwag kayong mag-alala, mula ngayon, basta kasama niyo ako. Siguradong masagana at maginhawa ang buhay natin. Wow, pinatawad tayo ni Kuya. Ang bait talaga niya. Kuya, gusto kita, Meng Meng. Ay, gusto rin kita, Meng Meng. Ete, at ete, hindi ba? Gusto niyo rin si Kuya? Meng, bata ka pa kasi. Wala kang inhibisyon, pero kaming mga dalaga na. Nakakahiya naman kung gagayahin ka namin. Nagbagong buhay na si Kuya at ginagabayan tayo sa magandang buhay. Ano naman kung halikan? Kung ayaw nyo, ako na lang. Ha? Totoo pala ha. Kuya, salamat sa pag-aaruga mo sa amin itong nakaraang mga araw. Sa buong buhay ko, wala pa akong nahalikang lalaki. Itong una kong halik, ibinibigay ko sa'yo at hindi ko pinagsisisihan. Hahaha. Liu, lumabas ka riyan. Si Zhao Qiang, bakit siya nandito? At may dalang pang float. Zuki Ang, magpapakasal ka na ba? Baka naliligaw ka lang ng bahay? Paanong magkakamali? Kayong pamilya Li talaga to. Yung nanay nyo, tinanggap na ang dowry ko para sa'yo. Choose howdy. Ipapakasal ka sa anak naming si Dakyang. Nandito na pala ang bride. Magbihis na at samahan kami sa pamilya Zhu. Ako. Ipinapakasal niyo na ako. Bakit? Pek pa ba yan? Dali na. Oh, kayong dalawa naman. Magaganda rin kayo. Kung gusto nyo, bakit hindi kayo sumama sa akin? Bilang mga kerida ko, pag-isipan ko naman kung papatusin ko. Huwag na itong bansot. At ikaw, manganganak na ang asno naming panggiling. Kaya ikaw ang papalis sa pwesto niya sa pag-ikot ng gilingan. Tumatakbo na ang oras, umalis na tayo. Impossible. Talagang ipinagkasundo ni inay ang at ko. Sa tulalang anak ni Zhao Qiang. Anong tulala? Siya ang kaisa-isang senyorito Zhao. Ang magiging bayaw ninyo sa hinahara. Tama, utos ito ng magulang. At salita ng tagapamagitan. Choose howdy. Ano pa hinihintay mo? Gusto mo bang magpakawalang hiya? Oras ay ginto para sa akin. Sakmalin niyo siya. Ipasok sa silya, umalis na tayo. Bayaw, ipapakasal si Ete sa isang tanga. Anong gagawin natin? Ah, teka muna. Sa ligawan at pamamanhikan, kailangan may tagapamagitan na nagpapabalik-balik. Salita lang kayo, walang patunay. Paano naming malalaman na totoo kayo? Liu, tumigil ka sa paninira ng usapan. Ako mismo, bilang ina nila, ang pumirma sa kontrata ng kasal. Ik pa ba yan? Tama. Ikinasal mo talaga si ate sa isang malaking gunggong. Nay, pera lang, gagawin mo na ang lahat ng kababuyan. Sabi nga nila, kahit halimaw, di kumakain ng anak. Nay, napakasama ng puso mo. Masama ang puso. Sa panahong ito, lahat nagugutom. Sinong pamilya ang di nagbebenta ng anak? Ginagawa ko to para gumaan ang pasanin ninyo. Kaya ko to inayos. Huwag ninyong ipagpalit ang mabuting layunin sa basura para sa kabutihan namin. Kaya mo kami inagawa ng patatas. Pera lang talaga ang habol mo. Isara mo yang bibig mo. Sino ka ba para magsalita dito? Neizo, mahinahon po. Yung apat kong mga walang preno ang bibig. Sandali lang, sasabihan ko si inay. Napaluin sila ng bonggang-bongga. Kuya, ayaw ni Meng Meng na umalis siya. Ayaw ni Meng Meng na ipakasal siya sa lalaking yun. Alam mo, sa panahon ngayon, iligal ang pagbebenta ng anak. At saka, hanggat nandito ako ngayon, huwag na huwag niyong susubukang magsama ng kahit sino. Liu, huwag kang makialam sa hindi mo away. Ito ay marriage contract na may thumbmark na ng pamilya nila. Hindi ka ba marunong bumasa? Tama, wala kang pakialam dito. Si Boss Zhao, ipinakasal ko anak para sa magandang buhay. Liu, tumigil ka nga sa kakaepal diyan. Kung masira mo ang kapalaran niya, pananagutan mo. Liu, nakalimutan mo na ba? Noong nagsusugal ka, umutang ka sa akin ng 5-6. Nakasaad yan sa kasulatan ng sangla. Nakasulat ng malinaw, isinangla mo sa akin ang lupa mo. Kung may utak ka, tumabi ka riyan. Kapag masaya ako, itong lupang to, pwede mo pang sakahin. Pero kapag matigas ang ulo mo, kukunin ko lupa at mamamatay ka sa gutom. Hayop ka, Zhao Qiang. Ginagamit mo 5-6 para takutin ako. Sige, tignan. Mananatiling mainit sa mga kamay mo. Hoy, mga hipag.
Huwag kayong matakot. Sa tingin ko, si Zukyang. Isa rin siyang taong may muwang sa tama. Tiyak na magbabago ang isip niya at hindi kayo pipiliting magpakasal. At hindi lang yun. Ibabalik pa niya sa akin ang lupang isinangla ko at yung kasulatan ng sangla. Sa harap nating lahat, pupunitin niya at ipapawalang bisa. Naku, ikaw na sugarol na yan, nananaginip ka ba ng gising? O lasing ka lang? Ingnan niyo nga ako. Para ba akong tanga? Hindi. Zoe, ikaw ang pinakamatalinong tao sa baryong ito. Kung hindi, paano mo napapanatili ang napakalaking kayamanan na yan? Liu, sa tingin mo ba ginagawa mo akong tanga? O ikaw mismo ang nagsasalita ng kalokohan? Kahit bumagsak pa ang langit, hindi ko ibabalik sa'yo ang titulo ng lupa ng walang kapalit. Aba, hindi mahalaga kung maniwala ka. Basta't ako at ang mga hipag ko ay naniniwala. Tama. Dati nang gumawa si Bayaw ng napakaraming imposibleng bagay. Sa pagkakataong ito, naniniwala ako sa kanya. Napalundag nga ni Bayaw ang patatas, kaya tiwala rin ako sa'yo. Ang gaganda talaga ng mga babaeng to, lalong humihirap pakisamahan. Kapag naniwala kayo, laglag ako. Paano gagawin ni Zhao Qiangnan? Naisuka ang karne na nasa bunganga niya. Nananaginip ba siya? Ano pa bang alam niyang gawin kundi magyabang? Wala na talagang pag-asa to. Mukhang sa pagkakataong ito, nalilintikan na talaga ako. Nyandi, huwag kang maniwala. Liu, nasisiraan ka na ba ng bait? Ibalik ko ang lupa mo, at tapunitin pa ako ng kasulatan ng sangla? Mangarap ka. Kahit gaano kahusay si Bayaw, kaya ba niyang kontrolin ang isip ng tao? Katawa-tawa naman. Natuklasang ang halaga ng pagdududa ng hipag ay lumampas sa 60%. Matagumpay na nagyabang, inilunsad ang impluensya sa pag-iisip. Sage, ibabalik ko. Marami akong pera. Marami akong pera para ibalik sa iyo ang lupa. Ibabalik ko ang lupa sa iyo. Boss, bakit mo naman sinunod yung sinabi nung sugarol na yun? May kababalaghan to. May kababalaghan talaga to. Aba, sinabi ko na nga ba? Si Boss Zhao ay isang mabait at busilak ang pusong tao. Maraming salamat po. Liu, nilagyan mo ako ng sumpa sa harap ng maraming tao. At pinaluha mo pa ako sa kasulatan ng sangla. Sugurin niyo siya, bilisan niyo. Sagutin ko kayo kung may mapatay man. Yung mga babaeng yun, kunin lahat at dalhin sa akin. Pakasal sila sa anak ko ngayon. Boss. Ang daming tao rito. Anong gagawin natin? Patay tayo rito. Bayaw, hindi ba marunong makipaglaban si Bayaw? Baka naman walang mangyaring masama. Mahirap labanan ang tambalan. Bayaw, bakit hindi na lang tayo tumakas? Uy, tatakas pa kayo. Ngayong nandito na ang matapang na ina. Su Zhaodi, dapat kang mapakasal sa mga Zhao. Gusto mo man o hindi. Naku, expired na ang card. Kung gagamitin ko ulit, maniniwala na ang mga hipag ko. Kailangan ng mas malakas. Alam ko na. Kayong grupo ng mga mortal lamang. Wala kayong alam. Sa tingin niyo ba'y wala akong pinanggalingan? Ako si Sun Wukong na muling nagkatawang tao. Alam ko ang 72 pagbabago at kaya kong sumakay sa ulap. Kung sasaktan niyo ang pamilya ko, gamitin ko ang baston ko. At hampasin ko kayo lahat hanggang sa mangisay kayo sa takot. Sun Wukong, Si Sun Wukong ay muling nagkatawang tao mula sa batong unggoy. Si Bayaw rin ba? babala, masyadong enggrande ang ipinagyayabang na host. Masyadong mataas ang enerhiya. Kailangan ng espesyal na kondisyon. Ang pagdududa ng lahat ng tao sa paligid ay dapat umabot sa 100%. Bago ito may turing na matagumpay, mangyaring mag-ingat ang host sa operasyon. Napasobra ako nito. Walang naniniwala. Napakahirap namang kondisyon ito. Wala na ba talagang magawa itong si Liu? Nagedelirio na naman siya. Paano magiging totoo si Sun Wukong? Wala na, tapos na ang lahat. Isang mitolohikal na nilalang, paano siya magiging totoo? Ang dakilang unggoy, galing siya sa nobela. Napakabago-bago ang sinasabi ni Bayaw. Nahihirapan pa rin akong maniwala. Mabuti. Hindi naniniwala ang mga hipag ko. Pero ang mga tagalabas, mga bulag na mortal, hindi niyo kilala ang immortal. CJ, ipapakita ko sa inyo ni Manong Monkey ang kaya ko. Panoorin niyo habang tinatawag ko ang ginintuang baston. At wawalisin ko kayong libo-libo. Hahaha. Bobo. Sira ulo. Hahaha. Kung ikaw si Sun Wukong, ako naman si Badha. Hahaha. Sugurin nyo na siya. Bagbugin. Gagantimpalaan ko ng 50 kilong bigas.
Sasali rin ako. System. Bilisan mo na. 100% na ang halaga ng pagdududa ng lahat. Natugunan ang espesyal na kondisyon. Tagumpay ang pagyayabang. Reinkarnasyon ba si Kuya? Diyos ko, grabe ang pugi ni Kuya. Si Kuya ang tagapuksa. Ang makapangyarihang matsing. Yaozu, okay ka lang ba? Nay, ang sakit. Parang nababalian yata ako ng buto. Liu, sira ulo ka. Tingnan mo ang ginawa mo sa anak ko. Bayaran mo ang pagpapagamot namin. 5,000. Walang kulang kahit piso. Kung hindi, iwalis ko sa mga tarunang natin hanggang patay. Bilisan, bayaan mo na. Humingi ka pa ng pera. Bubugin kita. Aray. Ay, Kuya, Yaozu, anak ko, tama na, kuya. Nagkamali ako. Aray, tama na. Hindi ko na ulitin, kuya. Pakawalan niyo na siya. Kuya ka na ngayon? Naipagbili ang ate mo, hindi mo ba naisip na mayroon kang? Kuya na tulad ko. Gusto mo ka ng bubog? Ay, kuya. Nagkamali ako. Hindi ko na siya ibibenta. Ikaw, maawain ka naman, di ba? Patawarin mo na ako at hayaan kang mabuhay. Umalis na kayo at isama mo ang nanay mo ngayon din. Aray. Aalis na kami. Mayroon pa bang gustong sumubok? Sige, lumapit kayo. Demonyo ka. Isa kang ganap na demonyo. Ano ang ginagawa niyo yan? Sinwerte lang, yung kanina. Mamami tayo. Kahit agin lang natin siya. Malulunod siya sa dami natin. Ang makapatay sa kanya. Gagantimpalaan ko ng 20,000 kilong bigas. Sugod. Ayoko, natatakot ako. Sugod. Buwisit ka. Kung ayaw mo, ako mismo ang gagawa. Saktong-sakto. Ikaw ang subukan ko sa kapangyarihan ng makapangyarihang Matsing. Lasapin mo ang hampas ni Haring Lee. Boss, ang tunay na matapang marunong umatras. Alis na tayo. Bob, babalik ako. Ana. Kapag bumalik pa kayo rito, hindi lang isang hampas ng pamalo yan. Bayaw, ang galing mo naman. Pinalayas mo ang masasamang tao. hindi ka naman pala pabigat. May silbi ang pagpapakain namin sa'yo. Bayaw, kung wala ka ngayong araw na to, malamang. Ay ako, tayo ay isang pamilya, huwag nang magbilangan. Ang mahalaga na ibalik na ang lupa natin. Iyon ang dapat unahin. Mula ngayon, hindi tayo asa sa bakbakan o sa sugal. Magtatanim na lang tayo ng masinsinan, aanihin ang lupa. Hanggang mabusog tayo at yumaman. Tara, magbungkal na tayo. Tuyong-tuyo na ang lupang ito. Mapapakinabangan pa ba ito? Bayaw, imposibleng may tumubo ritong pagkain. Talaga bang pwedeng taniman ito? At kahit araruhin man natin, Wala naman tayong binhi. Panahon ito ng kagutom. Ang isang binhi ay mas mahal pa sa ginto. Bayaw, baka pwedeng mag-isip muna tayo ng ibang paraan. Bayaw, mukhang wala na itong pag-asa. Ayokong magutom sila. Ayos lang yan. Baog na lupa at walang binhi. Sobrang liit na problema niyan. O, maniwala kayo sa akin, itong lupang ito. Kahit di na natin bungkalin pa, himala ng espiritu ng lupa. Biglang susulpot ang mga halaman. At ang ganda pa ng tubo. Napakabilis. imposible yan. Hay naku, paano kusang sisibol ang halaman? Akala mo talaga may kapis siya sa mga espiritu ng lupa.
Na hindi, mamaya hahayaan kitang gumulong-gulong. Sa ibabaw ng mga uhay ng trigo, gusto mo ba yon? Ang tanga mo naman, bayaw. Kung walang binhi, paano tutubo ang halaman? Kahit yung isang batang gaya ko ay alam yan. Hindi alam ni bayaw. Ang tanga-tanga mo talaga, bayaw. Ay, Na-detect na 100% ang duda ng mga hipag. Tagumpay ang pagyayabang. nagsisimula ng sumibol ang mga punla sa lupa. Gumagalaw nga ang lupa. Himala ng espiritu ng lupa. Nakita nyo? Hindi kayo niloko ni Bayaw, di ba? Wow. Tingnan nyo yan. Trigo yan, dahon ng kamote naman yan. May mais pa doon sa banda yon. Sa isang lupain, ganito karaming pagkain ang tumubo. At may mga halamang gamot pa. Sangshen at Huangqi. Tiyak na himala ito ng espiritu ng lupa na awa sa ating pamilya. Ibigay niya itong pagkain paligtas buhay. Salamat, espiritu ng lupa. Halika! Sabay-sabay tayong magpasalamat sa kanya. Aba, dahil nagpakita ang espiritu. Hindi tayo pwedeng tamarin. Gumalaw na at bungkalin na yan. Alagaan nating mabuti ang mga gintong ito. Boss, may himala. Ang ingay nyo. Anong problema? Naging matalino na ba ulit yung tanga kong anak? Hindi po. Tungkol po kay Liu. Yung baog niyang lupa, nabuhay po. Anong sinasabi mo? Impossible. 3 taon nang patay yan. Puro bato. Kahit damo hindi tumubo. Lalo na kaya ang pagkain? Totoo po, boss. Hindi lang po nabuhay yung lupa. Punong-puno na ito ng pananim. Usap-usapan sa barangay, himala raw ng espiritu ng lupa. Sinilip ko po sa malayo, parang hindi lang isang klase ng pagkain yun. May mga halamang gamot ako, at ang laki at ganda ng tubo. Mas maganda pa po sa lupa natin na alagang-alaga sa pataba. Impossible. Yang basurang lupang yan? Si Liu, hayop na yan. Bugbog na't lahat, hindi pa rin mamatay-matay. At ngayon, biglang gumanda pa yung lupa niya? Hindi pwede to. Bakit ganyan ang swerte ng hampas lupang yan? Boss? Ano sa palagay nyo? AME, anong silbi ng magandang lupa? Kung hindi naman niya maani, yan ng matiwasay? Hindi lang ito nakasalalay sa panahon, nakasalalay ito. Ubo. Bago tumango, naiintindihan mo? Humanap ka ng ilang mapagkakatiwalaan at mabibilis kumilos. At pagsapit ng hating gabi, bunutin at sirain nyo lahat. Naiintindihan mo? Huwag kayong mag-alala, boss. Sisiguraduhin naming walang makakaalam. Wala siyang magagawa kundi umiyak. Liu, ikaw na isang hamak na magsasaka. Lakas loob mong kalabanin ako, managinip ka na lang. Dahan-dahan lang. Ito. Ito ah. Yung mga tanim sa bukid hinukay lahat. Sino nang alanghiyang tao ang gumawa nito? Sumpain ka, mawalan ka sana ng lahi. Sinira nila ang lupa at mga punla. Kahit itanim pa ulit tong mga punla na to, malamang hindi na rin mabubuhay. Ayaw ni Mengmeng mamatay ang mga punla. Bayaw, ikaw ang pinakamagaling. May paraan ba para mabuhay silang muli? Tama na. Maliit na bagay lang to, hindi worth it na magkasakit tayo dahil dito. Ibig mong sabihin, tatanggapin na lang namin tong kahihiyan na to. Dapat nating hulihin ang salarin. Pinutol nila ang kabuhayan natin. Hindi ako titigil hanggat buhay ako. Sino nagsabing palusutin natin? O, sige maniwala kayo sa akin o hindi. Makikipagpustahan ako sa inyo. Sa araw na ito, ang humukay ay babalik dito. May dalang binhi at magalang na magtatanim nito ulit para sa atin. Sila ba ibabalik dito, bayaw? Sila lang ang may kaya nito.
Yung malaking salot na yun, si Zhao Qiang. Umaasa ka pang magtatanim sila. Mas malamang pang sumikat ang araw sa kanluran. Bakit di niya magawa to? At saka, ang kampante niya, mukhang may katiyakan to. Masasamang tao? Bakit sila tutulong? Nanloloko lang. Naku, minamaliit niyo naman ang kakayahan ng bayaw ninyo. Kung sinabi ko to, tiyak na magagawa ko to. Natukoy, lampas 6% ang pagdududa ng mga hipag. Tagumpay sa pagyayabang. Ina-activate ang sapilitang programa sa pagtatrabaho. Hay naku, tingnan na lang natin sa sarili natin. Kung may halamang mabubuhay pa. Anong nangyayari? Bakit hindi ko makontrol ang katawan ko? Makinig kayo sa akin. Tumigil kayong lahat. Patay, tiyak na si Zhao Qiang to. Hindi pa nakukontento nung huling babog ng bayaw. Nagdala ng mas marami para gumanti. Bayaw, umalis na tayo dali. Mas marami sila ngayon para manggulo. Relax lang. Ngayon pa lang magsisimula ang saya. Ah! Liu, anong klaseng mahikayan? Ay ko, ang likod ko. Hindi tumitigil. Bakit kusang gumagalaw ang mga braso at binti? Sinasapian na ba tayo ng masamang espiritu? Zhao Qiang. Totoo palang tumutulong siya sa bukid. Pero, ba parang labag na labag sa loob niya? Ha? Bakit sila nagtatrabaho? Namamalikmata ba ako? Si Zhao Qiang, nagtatrabaho para kay Liu? Parang inaayos ang puntod. Ang galing talaga ni Liu. Si Zhao Qiang ang siga sa baryong to. Pero tingnan mo, sobrang sunod-sunuran niya ngayon. Anong sabi ko sa inyo? Kung sino ang gumawa ng kasalanan ngayong araw, siya mismo ang magbabayad. Inay. Naku, may malaking gulo. Nakita ko, si Zhao Qiang mismo ang nagbubungkal ng lupa para kay Liu. Akala tuloy ng mga tao sa baryo, napakalakas ni Liu. Kaya lahat sila sumisipsip at nambobola sa kanya ngayon. Ano? Di yung ginawa natin dati kay Liu. Baka, Inay, huwag po kayong mag-alala. Sa hulit-huli, si Liu ang inyong manugang. Kung susuyuin po natin siya ngayon, malay nyo, baka maalala ni Liu ang yumaong ete. At bigyan tayo kahit konting pagkain. Buti kang bata ka, tama ka. Ara, puntahan na natin siya ngayon din. tayo na. Kapatid na Liu. Ay, hindi po, Kuya Yu. Dito po muna kayo sa amin magpahinga. Kuya Yu, itlog po, galing sa alaga naming manok. Para po sa mga hipag nyo, pampalakas ng katawan. Aba, naku naman, o sige, ikaw talaga. Kuya Yu, kung may kailangan po kayo, sabihin nyo lang. Ang baryo po natin ay asa na po sa inyo. Naku, grabe naman. Hoy, kayo. Aking butihing manugang. Tingnan mo, pati si Zhao Qiang nagtatrabaho na para sa'yo. Sabi ko, magaling ka talaga. Naipakasal sa'yo si Candy. Bayaw, kayo po. Yung dati po. Pesensya na, bulag kami noon. Pakiusap, huwag niyong dibdibin ang nagawa namin. Mga lobong nagbabalat pa. Tingnan natin. Anong masamang balak niyo ngayon? Anong ginagawa niyo dito? Mabait kong manugang, panahon po ng tagutom. Ang buhay naming mag-ina, malapit nang matapos. Maawa na po kayo. Tulungan niyo naman kami. Alang-alang na lang po kay Candy. Tama, bayaw. Bigyan niyo na lang po kami ng kaunting pagkain. Kayo naman po, lalong gumaganda ang buhay ngayon. Kahit butil, sapat na sa amin. Tatandaan po namin ang kabutihan niyo. Mga lobong nagbabalat po pa. Magkakabait lang kayo ngayon. Dahil nakita niyo malakas ang aming bayaw, di ba? Kaya nga, Pagkain. Lele. Noong nagugutom sila at kumakain ng putik na parang harina, nasaan kayo? Noong wala na silang malapitan, nasaan kayo? Ngayong nakita niyong may kakayahan na ako. Dito kayo humihingi ng pagkain. CJ, ngayong nandito ang mga kabarangay, saksihan niyong lahat. Gusto ko sa harap ng lahat. Lulugod kayo at magsisisi sa 5 hipag ko. Para sa lahat ng kagaguhan niyo noon, humingi kayo ng tawad at mangako kayo. At hindi na manggugulo sa kanila. Pag-isipan ko yan. Magbigay sa'yo ng pagkain na nakaligtas sa buhay. 1 kauto, 1 kilong bigas. Aba, ganito pala kami kahalaga kay Bayaw para ipagtanggol niya kami. Tunay ngang lalaki si Bayaw. Dapat lang turuan ng leksyon ang mga yan. Buti nga sa inyo, ginawa lang yan ni Bayaw para sa amin. Kaya nga ganyan ang trato niya sa inyo. Inapakabuti niyang tao. dapat maparusahan ang masasama. Bayaw, ikaw na talaga. Ang pinakamabuting tao sa buong mundo. Bayaw, pamilya tayo, di ba? Bakit mo kami sasaktan? Kung hindi man dahil sa amin, alang-alang man lang sana sa yumaw naming ate. Tumahimik ka. Anong karapatan mong banggitin ang pangalan niya? Muli kong sasabihin. 1 singsing ulo na 0.50 kilo na pagkain narinig ko ang ringing. Ibibigay ko agad. Oh, mas gusto niyong matulad kay Zhao Qiang na magtrabaho sa akin nang walang bayad sa kasalanan niyo. Liu, anong ibig sabihin yan? Saan ka nakakita? Ang inang luluhod sa sariling anak. Para kang baliw kung ganyan. Ngayon ikaw na gusto kong gawin ang gusto ko. Kung ayaw niyo, wala akong magagawa.
Buhay o patay pa kayo. Bahala na kayo sa sarili nyo. Sige na, ano ba ang dangal kong para sa buhay? Luhod kung luhod. Ako ay nagkamali. Noon, ako ang nagkulang sa inyo. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Ako rin nagkamali. Lady, Pandi, Nyandi. Ito ay tila unang pagkakataon na humingi ng paumanhin sa amin ang aming ina. Si Bayaw ang nagtatanggol sa tin. Magandang anak, nakikita mo, ginawa mo ang pagkain na ito bilang sinabi mo. Tama, Bayaw. Hindi na kami hihingi ng sobra. Kahit. Narinig ko bang ulo nyo? Gusto niyo na agad ng pagkain? Hoy, Liu, anong ibig mong sabihin? Bakit ka nananamantala ngayon? Hindi pa sabi mo, kapag humingi kami ng tawad, bibigyan mo kami ng pagkain. Liu, ikaw na walang modo. Bakit bawi ka ng bawi? Anong bawi ng bawi? Malinaw ang sinabi ko kanina. At narinig naman ng lahat, 1 kauto, 1 kilong bigas. At dahil ganyan ang asta nyo ngayon, wala. Isa butil, wala kayong makuha. Papatayin kita ngayon din. Ah, ganun? Mahal kong biyanan, gusto mo rin bang makatikim ng aking kamao? Nay, alam na matalino kung kailan dapat sumuko. Masana, anak, please, umalis na. Ikaw, maghintay ka lang. Alis na. Umalis ka na dali. Boss. Boss. Nag-araro ka pa riyan, malamang patay na si boss. Ayaw ko rin naman, boss, pero hindi ko kontrolado ang katawan niya. Boss. Bilis, tawagin nyo ang albularyo. Boss, tulungan nyo si boss, bilis. Liu, ang galing mo. Walang kwenta si Zhao Qiang. Lalong walang kwenta ang mag-ina ni Zhang Qiang. Si Broyo lang talaga ang may tunay na malasakit. Astig na tao. Bro Yu, asing galing mo, hindi pwedeng wala kang asawa. May pamangkin ako, 16 anyos, maganda pa. May pamangkin din ako, maganda rin. Mas maganda pa sa mga kamag-anak niya. Tignan nyo kami, may mayo offer din kami. Kami rin, meron. Ako naman, Mga kababayan, salamat sa inyong kabutihang loob. Sa ngayon, ang gusto ko lang ay magkaroon ng magandang buhay ang pamilya ko. Wala akong balak mag-asawa muli. Mga kababayan, pagod na ang lahat ngayong araw na ito. Mag-uwian na muna tayo, ha? Sige na, umuwi na kayo. Alis na. Napakabuti ni Bayaw, huwag nating payagang may iba pang pumasok. Mag-aasawa rin ng bago si Bayaw balang araw. Ano na lang ang mangyayari sa atin? Paano kung isa sa ating 4 ang pwedeng maging bagong asawa ni Bayaw? Par-pareho naman tayong mga dalaga. Bakit hindi pwedeng ako na lang ang magpakasal kay Bayaw? Sino yan? Pasok. Zaudi, Pandi, Nyandi, Lady. Anong ginagawa nyo? Kuya, huwag kang mag-aasawa ng iba, please. Kami. Ayaw ka naming iwan. Ah, tigil. Madilim na. Huwag kayong mamisikan. Hindi namin balak manakit. Ang gusto naming... Kuya, natatakot kaming kapag nag-asawa ka ng iba. Itakwil mo na kami. Kahit gaano pa kabait ang ibang tao. Mas kilala mo kami, di ba? Kung gusto mo talagang mag-asawa, bakit hindi? Sa aming 4 ka na lang pumili. Tama, kuya. Gusto ka naming makasama. Napakabuti mo sa amin. Ayaw naming mahiwalay sa'yo. Mga tanga. Mga tanga talaga. Pamilya tayo. Natural lang na alagaan ko kayo. Isinusumpa ko, ako si Liu, habang may kinakain ako. Hindi ko kayo pababayaan. Kapalit ng seguridad. Naiintindihan niyo ba? Ibig bang sabihin ayaw niya sa amin? Ayaw niya kaming maging asawa? Kuya, anong tipo ba ang gusto mo? Pwede kaming matuto. Basta magsikap kami, matututunan din namin yan. Kuya, bigyan mo lang kami ng isang pagkakataon. Please? Diyos ko po. Sobrang sinusubok nito ang pagpipigil ko. Makinig kayo sa akin. Hindi nyo kailangang magbago para sa kahit sino. Lalong-lalo na yan kung ano-anong pinag-aaralan nyo. Pamilya tayo. Yan ay hindi magbabago. Kailanman. Matulog na kayo. Kuya. Labas?
Sige na, alis na, alis na, alis. Ang ginawa nilang apat. Tiyak na hindi pa rin mapalagay ang loob nila. Kailangan kong gabayan sila. Para maging maginhawa at masagana ang buhay namin. Aray, ang sakit. Sakit na sakit. Walang hiyang liyo na yan, boss. Akong si Zoe, buong buhay ko nanindak sa baryo. Malupit at astig sa buhay ko, tapos sa huli, para sa lalaking yun. Ako ay nag-araro at nagsilbi na pa ang kalabaw sa bukid. Sumusumpa ako. Papatayin ko talaga siya. Boss, pag-isipan mo mabuti. Kakaiba yang si Liu. Mukhang hindi natin siya kaya. May kulam daw, di ba? Kukuha ako ng albularyo para siguradong kakatayin siya ng putol-putol. Boss. Ama, pwede nating tawagin si Mang Tasyo. Balita ko, basta may pera ka, kaya niyang ayusin lahat. Di bilisan na natin. Dali, go. Search. Boss, huwag kang mag-alala. Basta manood ka na lang, ako nang bahala. Nabalitaan mo ba? Kahapon, nagtatrabaho sa bukid si Zokian. Bigla na lang bumagsak at hindi na makatayo. Mataas ang lagnat. Na, sabi nila minasama raw. Kaya heto, tinawag si Mang Tasyo, ang bantog na albularyo sa buong baryo. Jesus Mariosep, makapal ang masamang espiritu sa baryong ito. Dapat ngang bantayan. Lalaganap ang trahedya, mamamatay ang mga pananim sa bukid, at malaking sakuna ang darating sa buong baryo. Kaya naman pala malubha, bigla ang sakit ni Zokian. Kaya naman pala ako balisa nitong huli. May minamalas na espiritu pala. Mang Tasyo, iligtas niyo po ang baryo namin. Ano ang kailangan namin gawin? Utos lang po kayo. Para mawala ang sumpa, kailangan ang ihingdalisay ng isang batang lalaki para patayin ang ugat ng demonyo. Dalian ninyo ang paghahanda at sumunod kayo sa akin para lipulin ang kasamaan. Dito mismo ang pinagmumulan ng masamang enerhiya. Mga kababayan, ano pong nangyayari? Ba't po kayo nandito sa harap ng bahay namin? Mga kaibigan, napakatuso na masamang espiritong ito. Sumapi na ito sa isang tao. Nasa isa sa kanila. Ano? Kung ano-anong kalokohan? Anong panahon na ba nagdadala pa kayo ng mga pamahiin dito? Na, bakit kayo nandadamay ng walang basehan? Hindi masamang espiritu si Mengmeng. Kayo ang mga kontrabida. Tatamaan kayo ng kidlat ni Lolo Kulog. Ibig mong sabihin, isa sa amin ay sinapian ng masamang espiritu. Sino ba talaga ang may dalang demonyo? Malalaman ko yan gamit ang agimat na ito. Kalokohan to. Kapitan, pababayaan niyo ba ang impostor na manggulo dito? At maghasik ng lagim. Liu, dahil sinabi na ng dalubhasa. Para mapanatag ang lahat, magpasuri na lang kayo. Tama si Kapitan. Para maliwanagan, magpacheck na lang kayo. Kung wala naman kayong tinatagong demonyo, anong kinakatakot nyo? Kung ayaw niyong magpatingin, ibig sabihin may tinatago kayo. Ang umayaw, may tinatago. Magpatingin na. Magpatingin na. Kuya, natatakot ako para kay Mengmeng. Mengmeng, nandito lang si Kuya. Huwag kang matakot. Masama ang sitwasyon. Kung hindi tayo magpapaliwanag ngayon sa harap ng lahat, mahihirapan tayong alisin ang pagdududa ng mga kapitbahay. Magiging malaking problema ito sa hinaharap. Baka sa bandang huli, hindi na tayo pwedeng manirahan sa baryong ito. CJ, dahil gusto niyong malaman, ako si Liu, malinis ang konsensya ko. Magpapaliwanag tayo ng malinaw. Pero ganito na lang. Kung itong impostor na to ay walang mapatunayan, ano nang mangyari? Kung walang makita, ako mismo ang hihingi ng tawad sa inyong lahat. Hindi na ako sa baryong ito. CJ, tingnan natin kung anong klaseng pandaraya ang gagawin ng impostor na to. Sige, subukan mo. Kapangyarihan ng langit, magpakita ka. Itaboy ang masasamang espiritu. Hindi yung susunod. Ang tagal na nating nagtetest, walang nangyayari. Sa baryo kaya. Wala talagang masamang espiritu. Di nakamali ang dakilang mangkukulam? O kaya naman nag-iimbento lang siya? Ikaw, sinungaling. Puro ka na lang imbento. Hindi ka ba natatakot na pababain ng langit ang parusa sa'yo? Dakilang mangkukulam, ito, huwag mainip. Tuso ang espiritong ito, nagtatago lang yan. Hayaan mong tingnan ko pa. Halimaw,
Yan na nga, sigurado ako. Paano magiging masamang espiritu si Bayaw? Salamang ka. Sinapian nga na masamang espiritu si Liu. Sabi ko na kakaiba yung biglang sumibol na halaman sa lupang yun. Hindi pala himala ng espiritu ng lupa. Gawa-gawa lang ng masamang espiritu. Nga, sabi ko na kay Zoukiang bakit siya papayag na magbungkal ng lupa? May masamang espiritu pala. Tiyak na kinokontrol sila ng halimaw na yan. Ah. Kaya pala nagkasakit sila. Dakilang mangkukulam, bilis. Isipin mo kung paano patayin yung halimaw sa katawan ni Liu. Iligtas mo ang baryo namin. Tama yan. Basta tulungan mo lang si Zoukiang. Kapag natanggal na ang tinik na si Liu, sa natitirang buhay ko, wala na akong gagawin kundi magpakasasa sa yaman. Ang masamang espiritu, napakalakas. Halos isa na sa katawan. Walang silbi ang ordinaryong paan. Tanging apoy lang. Susunugin ang katawan at espiritu para tuluyan ng madalisay ang sama at mapanatili ang kapayapaan sa loob ng 100 taon. Ibig mong sabihin, susunugin ninyo ng buhay ang Bayaw ko. Masakit man sa kalooban, pero wala tayong magagawa. Kung hindi, mga kababayan, papayag ba kayong maging biktima na lang tayo ng masamang espiritong to? Maghihintay na lang ba tayo ng kamatayan? Sunugin siya. Sunugin. Uunin ang buhay ko. Ganito katindi ang galit niya sa akin. At pati ang sinungaling na salamangkero, kaya niyang tawagin. Ito si Zoukiang, ang matandang walang hiya, ang nasa likod nito. Hindi masamang espiritu si Bayaw. Si Bayaw ang pinakamabuting lalaki sa mundo. Kung wala siya, matagal na kaming patay sa gutom. Kontrabida, huwag mong lapitan si Bayaw. Kumakampi sila kay Liu. Tiyak na kontrolado rin sila. Nga, bilisan ninyo. Sabuyan ninyo ng ihi ng bata para magising. Tama, sabuyan. Mukhang ang mga babaeng ito ay lubos ng nabihag ng masamang espiritu. Wala na itong pag-asa. Mga kababayan, hilahin ninyo sila palayo. Ako muna ang mag-asikaso kay Liu. Pagkatapos, isa-isa ko silang lilinisin. Dali, bilisan ninyo. Tama na. Hindi ba't ang buhay ko lang ang gusto niyo? Sasama ako sa inyo. Pero huwag niyong idamay ang pamilya ko. Kapag ginalaw niyo sila kahit kaunti, mas gugustuhin ko pang maging multo kaysa patawarin ko kayo. Bayaw, wag. Liu, ngayon, tingnan natin kung paano ka mahimalang makakatakas sa kamatayan. Buti nga sa'yo. Ito ang karma mo dahil hindi ka mabuting anak. Liu, pagdating mo sa impyerno, batiin mo na lang ang ate ko para sa akin. At dapat lumugod ka para humingi ng tawad. 10,000 ulit para mabayaan ang mga kasalanan mo. Kayong mga taong bulag sa kasakiman, bitawan ninyo ang bayaw ko. Bayaw. Kayo ang masasama. Bayaw, Mengmeng. Hindi na kita tatawaging masama. Tumakas ka na para kay Mengmeng, Bayaw. Bilisan mo na. Demonyo, nanggugulo ka sa lugar na ito. Ngayon, gagamitin ko ang banal na apoy. Pahalinisin ang kasamaan at ibalik ang kapayapaan dito. Sunugin siya. Sunugin siya. Sunugin siya. Bata, nakatadhana ka ng mamatay dito. Tanggapin mo na. Sandali. Langit na nasa itaas, ako si Liu ay biktima ng masamang pakana. Kawalang katarungan. Ibunyag ang katotohanan sa buong mundo. Mga hipag. Naniniwala ba kayo? Kung ako ay biktima, tiyak na bubuhos ang lakas na ulan. Bayaw, anong oras na? Nagdedeliryo ka pa rin. 3 taong tagtuyot. Paano yun ulan dahil lang sa isang salita mo? Dapat tinamaan na. Bakit paabot sa araw na ito? Matagal na ring hindi nagpapakita ang Diyos ng ulan. Imposibleng. Magpadala siya ng ulap at ulan dahil lang sa sinabi ng bayaw ko. Nadetect ang 100% na pagdududa ng mga hipag. Matagumpay na kayabangan. Sinisimulan ang programang pagtawag ng hangin at ulan. Napakadilubyo ng taong itong si Liu. Tapusin na natin. Dakilang espiritu, huwag mong pakinggan ang kalokohan ng isang ito. Baka ma-miss natin ang tamang oras. Sunugin na siya. Ang eksenang ito, ulan na kaya talaga? Bakit ganito? Bakit laging tinutulungan siya ng langit? Ulan. Umuulan na talaga. Ang langit. Tama ang sinabi ni Liu. Hindi siya isang masamang espiritu. Kung masama siya, bakit pa magpapaulan ang langit para sa kanya? Nga, tama. Ulan 2. Dali, alisin nyo na yan. Akawalan nyo na siya agad. Alisin nyo na yan. Hindi na tayo mamamatay sa gutom. Buti naman. Halika, kalagan mo. Woo, ang tagal na mula ng huling umulan. Dali, kalagan na natin. Wow, umulan na. Ang lakas ng ulan. Sa wakas, umulan din. Yehey, may pag-asa na tayo. Bayaw, alam kong wala kang sala. Umuulan. Buti naman, umuulan na. Mga kababayan, naiintindihan nyo na ba ngayon? Tumatahak ako sa tamang landas, walang tinatago si Liu. Pero itong dakilang espiritu, tingin ko hindi siya totoong. Liwanag agad. Bumayad sila ng manloloko. Para sirain ang pagkakaisa natin. Ama, isang manloloko talaga siya. Aminin mo, sino ang may pakana sa'yo? Sabihin mo, sinong nag-utos sa'yo dito? Sabihin mo na, sinong nagpadala sa'yo para guluhin ang barangay natin? Kung hindi ka magsasalita, igagapos ka namin at susunugin ng buhay. Sunugin siya. Sunugin. Sige na, sasabihin ko na. Si Zoukiang, binayaran niya ako ng malaki.
Pinapunta niya ako para alisin si Liu at sagutin niya ang magandang buhay ko. Kalokohan, ikaw na huwad na mga ngaral. Malinaw na wala kang alam at nag-iimbento ka lang. Ni hindi nga kita kilala. Aba, ikaw pala ang may pakana nito. Kaya pala nagkasakit ka sa tamang panahon. Gawa-gawa lang pala yung lahat. Zukyang, ipinagkanulo mo ako at sinusulan ang mga kapitbahay. Gusto mo akong patayin? Walang takot sa karma? Baka tamaan ka ng kidlat at mamatay. Wala akong ginawang masama. Hindi ako takot. Tama na, Diyos ko. Wag naman. Mga kababayan, mga sinungaling ang dalawang to. Tawagin na natin ang mga tanod ng barangay para hulihin sila. Hindi pwedeng makalaya ang dalawang manlolokong to. Tara. Ana. Tama si Kuya Yu. Hulihin natin ang dalawang jigong to. Dalhin sa kwartel ng mga tanod. Ipakulong natin sa mga tanod. Tara, hulihin na. Kuya, nasunog ka ba kanina? Nasaktan ka ba? Kuya, muntik na kaming mamatay sa takot. Kuya, ikaw ang pinakamabait na tao sa mundo. Pati ang bathala ng kidlat ay kinakampihan ka. Paano kung... Halimbawa lang naman. Hindi na ako yung dati niyong kuya. Kayo. Matatakot ba kayo? Ano ang dapat ikatakot? Kahit ano pang mangyari sa'yo. Ikaw pa rin ang pinakamahusay naming kuya. Tama, kung wala ka, wala na kaming pag-asa. Ikaw ang tagapagligtas namin. Dahil sa mga sinabi niyong yan. Akong si Leo, sisiguraduhin kong magiging maganda ang buhay niyo. Mga kababayan, sina Zukyang at ang huwad na manginginom. Nakuha na ng mga tanod ng barangay. Tungkol naman sa pangyayaring ito. Kasalanan ko to. Tumatanda na ako at naging mahina ang ulo. Naging bulag ako sa katotohanan at pinagbintangan si Liu. Muntik na akong makagawa ng malaking kapahamakan. Patawad sa inyong lahat. Sa edad kong ito. At nakatayo pa rin bilang kapitan ng barangay. Natatakot akong baka maging hadlang lang ako sa mahahalagang bagay sa hinaharap. Kaya napagpasyahan ko, simula ngayon, bababa na ako sa aking pwesto. Ano? Magre-retiro na si kapitan? Paano na ang barangay natin yan? Nga, naiintindihan ko, sa barangay, hindi pwedeng walang namumuno kahit isang araw lang. Pero ang pagpili ng bagong kapitan, hindi pwedeng padalos-dalos. Iminumungkahi ko, magkaroon tayo ng umikot na kapitan. Kahit sino na gustong maglingkod sa barangay, pwedeng mag-sign up. Bawat isa, isang linggong susubukang mamuno para ipakita ang galing. Pagkatapos ng isang linggo, lahat tayo ay boboto para pumili ng taong tunay na mag-ahon sa atin sa hirap bilang opisyal na kapitan. Siguradong maraming pakinabang sa pagiging kapitan. Sali ako. Sali rin ako. Sali. Balita nyo? Pag naging kapitan, may dagdag na 10 kati ng rasyon ng bigas kada buwan. Nga, at marami ka pang magiging impluensya sa mga desisyon. Kailangan ko ring magpursigi. Dagdag na 10 kati ng bigas sa umiikot na kapitan. Sobra pa yan sa isang linggong pagkain ng buong pamilya. Uy, kapitan, sali rin ako. Liu, sasali ka rin? Naku, delikado. Ngayon, pati ang diwata ay nasa panig niya. Kung ito ay magiging labanan para sa pagkakapitan, paano ko siya matatalo? Kung may ibubuga ka, ilabas mo na, Tsuyaozu. Kung ayaw mong tanggapin, tingnan natin kung sino sa atin ang mas may kakayahan. Nay, pinakahihintay ko na magretiro ang matandang yon. Liu, ang kute na hinayupak, sasali rin pala sa barangay captain. Sa tingin ko, sinasadya niyang kontrahin ako. Habang nandiyan siya, wala na akong pag-asa. Asya pa itong napakagalante, na may pera at bigas na, gusto pang umapak sa ulo natin. Papamunuan tayo. Sa tingin ko, hindi man lang tayo nirespeto ng lintik na yan. Walang utang na loob na lintik na to. Inangkin na ang mga anak kong babae. At ngayon, gustong agawin ang posisyon ng anak kong lalaki. Bakit parang sa kanya lang napupunta ang lahat ng swerte? Wala na bang hastisya? Nay, wala nang saysay ang sumbatan ngayon, kailangan nating mag-isip ng paan. Kung hahayaan nating maging kapitan si Liu. Anong magandang buhay pa ba ang naghihintay sa ating mag-ina? Nay, dahil walang awa si Liu, wag mo kaming sisihin sa gagawin namin. Kung hindi ubra ang haapan, gagawin natin ito ng patago. Bukas na ang araw kung kailan siya magiging provisional kapitan. Gagawin ko ang lahat para hindi siya maupo sa pwesto na yan. Ano bang plano mo? Nay, sa panahon ng tagutom na to, ang pagkain ang buhay ng lahat. Aya kong malalaman ng mga tao na sinisira ni Liu ang tanim ng iba para lang maging mayabong ang sa kanya. Di ba, susumpain siya ng lahat? Nay, Ayan na. Sundan ng plano.
Siguradong mawawasak ang pangalan niya. Diyos ko po. Sinong demonyong gumawa nito? Paano na kami mabubuhay nito? Ito na lang sana ang pagkain namin ng pamilya ko para sa buong taglamig. Kapag nalaman ko kung sino ang may gawa nito, papatayin ko talaga siya. Ito ay matapang na herbicide at sobra-sobra ang pagkakalagay. Talagang sinadya itong ipapatay sa atin sa gutom. Hindi pa ba halata sa inyo? Si Liu talaga ang may pakana nito. Yaozu, huwag kang magbintang ng basta-basta. Paano siya magiging kapitan kung sisirain niya ang mga taniman natin? May ebidensya ka ba? Mag-isip nga kayo na mabuti. Bakit hindi nasira ang taniman ng pamilya Li? Tandaan nyo yan. Galit siya sa atin dahil muntik na natin siyang sunugin noon. Gusto niyang sirain ang pagkain nating lahat. Pagdating ng taglamig, walang pagkain, mapipilitan tayong yumuko sa kanya. Gagamitin niya yung pagkain para takutin tayo. At pilitin tayong iboto siya. Napakasama ng balak niya. May punto siya. Liu, magsalita ka. Ikaw ba ang may gawa nito? Suyaozu. Hindi ko akalain may ganito ka palang galawan, Gamitin mo kaya yung utak mo. Una, kahit di na pag-usapan kung kaya kong gabayan kayo ni Liu. Kung gusto ko talagang manungkulan gamit ang ganyang kadiring paraan. Bakit ko naman gagawin to habang ako pa ang nakaupong kapitan? Di ba't sobrang tanga ko naman nun? Malay namin kung nababaliw ka na sa kagustuhang maging kapitan. At hindi ka na makapaghintay. Kaya nga, bakit yung lupa mo lang ang hindi nadali? Nga, no? Nga, bakit yung lupa mo lang talaga ang ligtas? Sa panahon ng tagutom, mas marami ang tao kaysa sa mismong pagkain sa bukid. Itong mga pananim na pinaghirapan namin, heto at nasira pa. Liu, gusto mo na ba kaming patayin lahat? Liu, kung hindi mo inaamin na ikaw ang may gawa, papasukin mo ba kami at hahayaang maghalungkat sa bahay mo? Tiyak nakatago diyan ang pestisidyong pumatay ng pananim namin. Dito mo pala ako gustong ipitin, ha? Sige, maghalungkat kayo. Pwede. Pero para klaro na. Kung wala kayong makita, anong mangyayari? Ha? Kung wala, ititigil ko ng mangarap maging kapitan. Pwede na? Sige, sasabihin mo yan, ha? Ha? Dapat may makita tayo. Pakiramdam ko, ito na yon. Aray ko. Impossible. Talagang impossible, too. Ang inakala ko, Ang inakala mo, ano? Suyaozu, naghalungkat ka na, naghanap ka na. Nasaan na yung pestisidyong sinasabi mo? Saan? Sa ganyang klaseng utak, gusto mo pa akong lusutan? Kapal ng mukha mo. hindi dapat ganito. Kagabi, binayaan ko na ang bruhang yon. Mengdi, pasensya na si kuya kanina. Ito, alay ni kuya para sa bayaw mo, bilang paghingi ng tawad. Pakisuyo, patago mo, tong ilagay sa ilalim ng kama ni bayaw. Basta, wag mong ipapaalam sa mga ate mo at kay bayaw, ha? Bukas, bibilhan kita ng candy. Sex na, please? Sige na nga, kuya. Sorry na, Mengmeng, please? Sige na nga. Pero huwag kang umasa na magsasalita ako pabor sa'yo kay bayaw. Ang daling mauto ng batang to, kumagat din. Yaozu, ikaw na demonyo. Akala mo ha? Yung mga binulong mo sa akin kagabi. Sinabi ko lahat-lahat, walang bawas, kay bayaw. Sabi ni bayaw, talagang bulok na ang badhi mo. Gusto mo siyang ipahamak. Sabi niya, hindi siya magpapaloko sa'yo. Ganon. Kaya pala subok ng subok na manira. Ikaw na batang to. Tinraidor mo ang sarili mong kuya. Suyaozu, paulit-ulit mong sinasabing ako ang naglagay ng lason. Pero ngayon, wala kang makitang ebidensya sa bahay ko. Sa tingin ko, ito ay isang malupit na setup laban sa akin. Kung matapang ka, payagan mo kaming halungkatin ang bahay mo. May punto siya. Tsuyaozu. Dahil sinyasat na namin ang bahay ng pamilya Liu, dapat payagan mo rin kaming silipin ang sa inyo. Tama. Nga, papasukin mo kami. Suyaozu, sa panahon ng taggutom na ito, halos walang tumutubong maayos na pagkain. Wala kaming gamit sa matapang na pampatay ng damo. Kung makakita kami ng bote ng pestisidyo sa bahay mo, yan na ang matibay na ebidensya laban sa'yo. Ayaw niyang magpasilip. Tiyak na may tinatago yan. May tinatago yan. Para sa kinabukasan natin. Kailangan natin hanapin sa bahay niya. Alamin natin ang totoo. Tara na, tara na. Huwag kayong pumasok dito. Mga walang hiya. Anong ginagawa niyo? Bawal pumasok.
Hoy, mga hinayupak kayo, anong ginagawa nyo? Ma, pigilan mo sila. Huwag na huwag silang papapasukin. Halughugin nyo. Tingnan nyo diyan, tingnan mabuti. Nahanap din. Narito, tingnan nyo. Suyaozu, Zhangqiang. Ngayong nasa harap na ang ebidensya, may masasabi pa ba kayo? Ayong mag-ina, napakadaya ng paan nyo. Sinira nyo ang aming kabuhayan, grabe ang kasamaan ng puso nyo. Suyaozu, demonyo ka. Dahil wala kayong makain, kinainggitan nyo kaming lahat, gamit ang maruming paraan na ito. Sisirain niyo ang pagkain ng buong bayo. Gusto niyo bang itulak sa kamatayan ang buong bayo? Tumawag kayo ng pulis. Dapat siyang dakpin. Dakpin siya, dakpin. Kataantaduhan. Sino ba ngayon ang walang pestisidyong nakatabi? Anong pruweba niyong ako ang naglagay ng lason sa bukid? May nakakita ba sa inyo? Magpakita kayo ng ebidensya. Tama. Kayong lahat, tiyak na nakinig lang kayo. Sa mga paninira ng lintik na si Liu, sinasadya niyo kaming siraan kaming mag-ina. Tama ang anak ko. Sa panahong ito, sinong malang pestisidyo? Anong karapatan niyo kaming siraan? Ebidensya. Napakasimple. Ang diwata ang saksi sa lahat. Ang gumawa ng kasamaan may kaparusahan mula sa langit. Pustahan tayo. Maya-maya lang, ang taong may sala ay kusang aamin. Sasabihin niya isa-isa. Ang lahat ng kagaguhan niya sa harap ninyong lahat. Kusang amin? Impossible. Mga hipag, naniniwala ba kayo? Maya-maya ang may sala ay kusang lalantad at magsasabi ng buong katotohanan. Aba bayaw, masyado namang malaki ang yabang na yan. Kilala ko ang ugali ng nanay at kapatid ko. Kahit bagbugin mo, hindi sila amin. Nga, bayaw. Alam naming mabuti ang hangarin mo, pero mukhang napakahirap yata niyan. Bayaw ang pinakamagaling magmayabang. Hindi ako naniniwala. Detektado, duda ng mga hipag 100%. Tagumpay ang yabang. Ganti pala, salita ng katotohanan. Ilabas na. Aminin daw namin? Sa panaginip mo lang mangyayari yan. Mukha ba kaming tanga? Liu, palo ka na ngayon. Inaamin ko. Ako ang may gawa. Ako ang bumili ng pesticide. Ako rin ang naglagay sa bukid ng hating gabi. Hindi ko lang talaga makuhang magustuhan si Liu na magaling sa lahat. At hindi ko matanggap na paborito siya ng lahat. Gusto ko lang na hindi siya maging kapitan. At kamuhian siya ng lahat. Ako ang may gawa. Ako ang bumili ng pestisidyo. At ako rin ang nagkalat nito sa bukid ng hating gabi. Hindi ako yun. Hindi ko sinasabi yan. Anak, natulala lang ang anak ko. Nagdedeliryo lang siya. Huwag kayong maniwala sa kanya. Siya, mali ang sinasabi niya. Kaming dalawa ng nanay niya ang nagplano nito. Nang magdilim, naghiwalay kami at nilagyan namin ng lason ang bawat sakahan. Demonyo, bakit ko ba ibinubulgar ang lahat ng katotohanan? Ayong dalawang maitim ang budhi, bulok ang puso. Sinira niyo ang pagkain ng buong baryo. Papatayin ko kayo. Bagbugin sila. Patayin sila. Patayin sila. Pagbayarin sila sa mga pananim. Patayin sila. Tara. Bayaw, tapos nang malinaw ang lahat, ano pa bang iniisip mo? Nga, bayaw. Nahanap na ang tunay na salarin. Alam na ng lahat. Nanilinis na ang pangalan mo. Nahanap na nga ang salarin pero ang mga patay na pananim sa bukid. Hindi na muling mabubuhay. Pagkain yun ng buong baryo para sa taglamig. Pag-asa yun ng lahat para mabuhay. Kung wala na yun, baka marami ang hindi makaligtas ngayong taglamig. May natitira pa akong ilang libong pera. Kukunin ko ang kalahati. Para bumili ng pagkain sa bayan at ipapamahagi ko. Kahit mahal, okay lang. Kung ano man ang mabili, yun na. Para kahit papaano. Makayanan nila ang taglamig na ito. Hanggang tagsibol na lang para makapagtanim. Kayo, ano sa tingin nyo? Sang-ayon ako. Kahit mahirapan tayo, okay lang. Ang mahalaga, makaraos. Walang kasalanan ang mga taga-baryo. Ang pagligtas sa kanila ang mahalaga. Susunod kami sa'yo. Sang-ayon si Mengmeng na magbahagi ng patatas para makatulong. Sang-ayon din si Mengmeng. Umuwi na tayo, buksan ng imbakan. Sige. Tara! Halika. Tara! Kuya Liu, hindi, Kuya Yu, nagkamali kami noon. Nakinig kami sa maling akala at pinagbintangan ka. Patawad talaga. Pare-pareho lang tayong taga rito, wag na nating pag-usapan yan. Salamat. Salamat sa kabutihan mo. Ito ang bigas na magliligtas sa amin. Kuya Yu, kahit saan mo ako dalhin, susunod ako. Hahaha. Liu, ikaw ang tagapagligtas ng baryong ito, isang buhi na diwata. Sa panahon ng tagutom, may sarili kang bigas pero inisip mo pa rin kami. Ginamit mo ang sariling pera para sa amin. Ang laki ng puso mo. Sa tagal ng buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang baryo natin. Mga kababayan,
Si Liu, malaki ang puso at may kakayahan. Bakit pa tayo pipili ng pansamantalang pinuno? Sa tingin ko, si Liu na. Hilingin natin sa kanya na maging bago nating kapitan. Siguradong gagabayan niya tayo sa magandang buhay. Ano sa palagay ninyo? Abot. Teka. Walang botohan? Si Liu na ang kapitan natin. Mga kababayan, Salamat sa tiwala niyo sa akin. Ako, si Liu, ay gagawin ang lahat ng makakaya ko para sa bawat pamilya. Para magkaroon ng magandang buhay. Tay, nakikiusap ako. Ayokong umalis. Ayoko. anong ingay yan? Mukhang galing sa bahay nila Mang Martes. Titingnan ko. Sasama kami. Tara. Bitawan mo ako. Bilisan mo. Tay, wag mo akong ipagbili. Pakiusap. Kakaunti na lang kakainin ko. Magtatrabaho ako araw-araw. Wag mo akong ipagbili. Bakit ka umiiyak? Napagkasunduan na namin ng tatay mo. 3 gantang ng dawa para sa buhay mo. Iniisip ng tatay mo ang kapakanan mo. Bilisan natin. Anak, wag mong sisihin ang tatay mo. Kung hindi kita ibebenta, mamamatay tayong lahat sa gutom. Halika na, bilis. Tigil. Bitawan mo siya. Sino ka ba? Huwag kang makialam sa hindi mo problema. Ako ang bagong halal na kapitan ng baryong ito, si Liu. Hindi na namin ipinagbibili ang mga dalaga rito. Mang Martes, anong problema at hindi mo na kayang lagpasan? Bakit umabot sa ganito? Bakit mo tinatanong? Ang mga pananim namin sa bukid, kasi simula pa lang tumubo. Nilason lang ng lalaking yun sa Suyaozu. Sila lang ang aming tanging pag-asa. Ngayon, wala na. Kung hindi ko ipagbibili ang anak ko, panuorin ko na lang bang mamatay sa gutom ang buong pamilya ko? Mang Martes, di ba namimigay ako ng bigas ngayon sa plaza? Ito na nga para sa ganitong sitwasyon. Kunin mo muna ang rasyon na to, lampasan muna natin ang krisis na to. Magbigay ng bigas? Liu, gaano ba karaming pagkain ang kaya mong makuha mag-isa? Ang dami-daming tao sa baryo, ang dami-daming gidig na kailangang pakainin. Sobrang tipid, 1 buwan lang. Pagkatapos, ibebenta rin ang mga anak. Apusin na ang sakit. Ngayon ibenta. Magkaroon pa siya ng pagkakataong mabuhay. Makakapagpalit tayo ng konting pera. Para mapahaba ang buhay ng iba, nating mga anak, kahit ilang araw lang. Umalis ka na. Tama yan. Tayo na. Teka lang. Sinong nagsabing wala ng pag-asa? Kailangan ko na sumugal gamit ang sistema, kung hindi, ang batang babae na to ay talagang makukuha na nila. Mga kababayan, sino ba ang nagsabing ito lang ang reserba kong pagkain? Sasabihin ko sa inyo ng totoo, doon mismo sa likod ng bundok natin. May tinatago akong 2,000 kilo. Hukayin lang. Siguradong sasapat yun para tahimik natin malampasan ang taglamig na to. Babala, masyadong malaki ang sinabi. Kailangan ng mataas na energy, espesyal na kondisyon. Ang halaga ng pagdududa ng lahat na naririto. Dapat 100% bago gawin. Magingat. Ang likod ng bundok? Kapitan Lee, nananaginip ka ba? Ang likod ng bundok na yun. Sino ba ang hindi pa nakakapunta doon? Pati nga daga, iyak na lang pabalik sa gutom. Nga. Ang salita mo riyan, kayang-kaya lang lokohin ang mga batang 3 taong gulang. Wala ka bang maisip na mas kapani-paniwalang kasinungalingan diyan? Mga hipag ko, naniniwala ba kayo? Bayaw, hindi ba nagpunta na tayo sa likod ng bundok? Wala talaga doong kamot. 100% duda. Kondisyon na tugunan. Tagumpay na pagyayabang. Ang mahiwagang pananim na kamot ay nalikha na. Alam kong hindi kayo maniniwala. Kaya ngayon, sumunod kayong lahat sa akin. Akyat tayo ng bundok. Liu. Parang walang laman to pero dito tayo maghukay. Meron yan, sigurado. Liu, hindi mo ba kami pinagloloko? Paano tutubo ang kamote sa lupang tiwangwang na to? Pinapatagal mo lang to, Ama. Niloloko ko ba kayo o hindi? Kailangan natin paghukay tayo. Hukay. Kapitan, lampas 1 dangkal na to. Wala pa rin. Baka maling lugar to? Sabi ko na nga ba, manloloko ka. Bilisan mo, talaga namang babaeng to. Sumama ka sa akin. Ayoko. Tulungan niyo ko. Sandali. Kita nyo, sinabi ko na sa inyo, may pagkain dito, kaya totoong may pagkain to. Ang lalaki ng kamote. Dininig tayo ng langit, may pag-asa na tayo. May pag-asa na. May pag-asa na. Mga kababayan, bilisan natin, ilagay na ang pagkain. Sama-sama tayong bumaba at wag maingay. Sa panahon ngayon, pag nalaman ng mga bandido na may ganito tayong karaming pagkain, baka manakawan pa tayo, di ba? Malaking kapahamakan yan. Nakahukay din ako. Nakuha ko. Meron din dito. Ang daming pagkain.
Sino pang may gana maging trafficker ng tao? Meron pa rito. Binibining Zhu, anong ginagawa mo? Kapitan Lee, utang na loob ko ito sa'yo. Wala akong pambayad kundi ang mismong sarili ko. Pakiusap, pakasalan mo na ako. Paglilingkuran kita habang buhay. Ano? Pwede ba yon? Tinutulungan ka lang ng bayaw ko. Bakit pati sarili niya gusto mong kunin? Todo ang bayaw para kay Binibining Zhu. Ibig bang sabihin, magkakaroon na naman ng bagong pamilya si Meng Meng? Binibining Zhu, tinatanggap ko ang magandang hangarin mo. Pero wag mong sasabihin yan. Tinulungan kita dahil ikaw ay bahagi ng aming barangay. Ganito rin ang gagawin ko. Para sa kahit na sinong pamilya dito sa atin. Tutulong at gagawa ng paraan si Liu para sa inyo. Pero itong kasal, kalimutan na natin yan. Padalos-dalos ako. Salamat, Kapitan. Si Bayo kasi, napakabait, gumagamit ko yung mga babae na kagustuhan niya. Kailangan ko ng kumilos. Hindi na pwede ang maghintay lang. Mukhang hindi na sapat ang maghintay lang. Dapat maging agresibo na ako. Nay, gutom na ako. Mamamatay na ako sa gutom. Hoy, balita ko, Kapitan Lee. Nakahukay ng napakaraming kamote sa likod ng bundok. Libo-libong kilo yata. Ngayong taglamig, wala nang magugutom. Sana nga. Bakit naman yung lintik na si Liu ang sinuswerte? Mga patatas at kamote, lahat ng pagkain na yan. Dapat sa atin yan lahat, o kaya may parte man lang tayo. Anak, para saan pa ang mga sinasabi mo ngayon? Halos kamuhian na tayo ng buong barangay. Kung babalik tayo ngayon, imbes na bigyan ng pagkain, pasalamat na tayo kung hindi tayo mabugbog doon. Bumalik at humingi, Nay. Ayon na rin ang nagsabi, hindi sila magbibigay. Dahil wala silang pakisama. Huwag silang umasa ng awa sa atin. Ano na naman ang binabalak mo? Itong walang kwentang barangay na to. Kung ayaw nila tayo dito, may lugar na tatanggap sa atin. Sabihin natin sa mga tulisan na may pagkain ang barangay. Para manasan nilang lahat ang karma ng paglaban sa akin. Bayaw, gising. May malaking problema. May mga bandido sa barangay. Pinalibutan nila tayo. May mga baril sila at gusto nilang kamkamin ang pagkain. Bayaw, may masasamang tao doon. Takot na takot si Meng Meng. Huwag kayong magkagulo. Mengdi, halika. Hali, mabilis kang gumapang sa butas ng aso. Pumunta ka sa presinto ng barangay, ibigay mo ang sulat na to. Sabihin mo sa mga tiyo, may mga masasamang tao rito sa baryo. May mga baril sila, manloloko sila. Narinig mo ba ako? Opo. Mag-ingat ka. Takbo na. Tara, tingnan natin yan. Sage. Kayo pala ang nag-trader sa baryo. Makinig kayong lahat. Bilisan ninyo, ilabas na ninyo ang inyong mga pagkain. Iabot ninyo sa akin lahat. Inay, Suyaozu. Kayo pala ang nagdala ng mga gunggong na rito. Bakit? Bakit ninyo ginawa to? Bakit? Pa sa isang subong pagkain. Noong namigay ng rasyon, may naibigay ba sa amin? Ay yung mga alipors ni Liu, hayahay ang buhay, masasarap ang pagkain. Naisip niyo ba kami malapit ng mamatay sa gutom? Kaya nga, sa panahon ngayon, ang mapuno ang tiyan ang tunay na laban. Anong pakikisama sa baryo? Yan ba nakakapawi ng gutom? Tol Hip, pilitin mo na silang ilabas ang pagkain. Mga trader, mga balimbing na hinayupa, makinig kayong lahat. Gusto ko lang ng pagkain. Wala akong balak pumatay. Ibibigay nyo ang butil. Aalis na ako agad. Kung hindi, ipapakita ko sa inyo kung gaano kami kalupit. At kung hindi namin ibigay, Kung hindi, Naku, ang galing ah. Hihi. Bayaw, hindi ba kaya mong maging si Monkey King? Pwede ba ulit? Sipain mo na ang mga gunggong na yan palayo. Nga, bayaw. Mantala lang natin sila hanggang tumawag si Meng Meng. Maliligtas ang mga league natin. hindi pwedeng magbago ng anyo. Kung mauwi talaga to sa awayan, magsisiliparan ng mga bala. Walang pinipili ang talim ng itak. Paano na ang mga kababayan natin? Sino sasalo ng responsibilidad na yan? Nakapag-usap na ba kayo? Wala akong oras makipagsayang sa inyo. Huwag nyo nang patagalin, ibigay nyo na ang pagkain. 1 oras lang ang ibibigay ko. Kapag wala pa ring pagkain pagkalipas ng 1 oras, dudugo kayo sa akin. Kapitan Lee, ibigay na lang kasi natin ang pagkain. Ang mahalaga, may ligtas ang buhay. Kung ibibigay natin, mamamatay rin tayo. Labanan na lang natin sila. Mamamatay man, sa kabilang buhay, isa pa rin akong astig. Ama, hindi naman tayo dehado sa dami. Labanan na to. Kahit gaano pa kabilis ang batang si Mengdi na yon. Masama sa bagong dito ang manahon. Kailangan kong maantala sila ngayon. Mga kababayan, tumahimik muna kayo. Makinig kayo sa akin. Hinay-hinay lang.
Hindi pa naman umaabot sa sukdulan ang sitwasyon. Magtiwala kayo sa akin. Pagkaing ito ang pag-asa natin sa taglamig. Nga, ama, Hindi. hindi talaga pwedeng ibigay. Mukha kang unggoy. Inalo ka na ng mabuti, ayaw mo. Gusto mo ng sapakan? Patayin ko muna ang isa sa inyo para matuto kayo. Sandali lang. AMEA. Sinasabi ko sa'yo, sumuko ka na habang may pagkakataon ka pa. Sumuko? Natakot ka na yata at nasiraan ng ulo, bata. Lele. Akala mo ba mananakot kami gamit ang pansundot sa pugo na yan? Hanggang puro salita ka lang. Bluff lang yan. Gusta ko, yung baril mo. Walang bala. Hahaha. Sa tagal ko nang naglalakbay kung saan-saan. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyang katangahan. Liu, natatakot ka at nasisiraan na yata ng bite. Ha! Boss, dyan na muna tayo sa ulo niya para malaman niya. Kung may bala o wala, patay na. Si Kapitan Lee, sumusobra na yata sa pagkasiraan ng bite. Bayaw, paano ka pa nakakapagsalita ng ganyan sa sitwasyong ito? Na-detect na 100% ang pagdududa ng lahat ng target. Tagumpay. Hindi na puputok ang baril at bala. Bata, gamitin muna natin yung ulo mong paang sa aso para subukan. Kung tunay na baril to, o pansundot lang sa pugon. Bayaw. Sige, subukan mo. Subukan na natin. Paano? Paano nangyari to? Kahit walang baril, mayroon pa akong itak. Hindi ko tatantanan ang mga hampas lupang tulad nyo. Mga kasama, kunin ang mga sandata. Atakihin na sila. Huwag matakot. Huwag kayong gagalaw. Huwag gagalaw. Dapa, kamay sa ulo. Dapa, kamay sa ulo, bilis. Impossible. Sinong nagsumbong? Dapa. Bayaw, dinala ni Mengmeng ang mga tiyong tanod ng barangay. Para rito. Meng, ikaw na talaga ang bayani ng baryo natin. Si Mengdi yan. Si Mengdi ang nagdala ng mga tagapagligtas. Ang aming batang swerte. Si Mengi ang aming batang swerte. Batang swerte. Kunin na sila. Bilisan ninyo. Ana, bilis. Bilisan ninyo. Alis na. Naligtas tayo. Salamat, Kapitan Lee. Salamat, Mengdi. Salamat, Kapitan Lee. Bayaw, okay na kami. Ligtas din ang mga pagkain ng mga taga-baryo. Salamat kay Kapitan Lee. Ngayong taon, napakaganda ng ani. Dahil kay Kapitan Lee. At inalhan pa tayo ng bagong binhi. Wala sana tayong ganito. Sa wakas, nalampasan na rin natin ang panahon ng tagutom. Sa habang buhay, susunod ako kay Kapitan Lee. Susunod kay Kapitan Lee. Tara na. Kandi. Huminahon ka na, maayos na ang kalagayan ng mga hipag mo. Pabuti rin ng pabuti ang baryo. Ate, huwag kang mag-alala. Eti, kung papayag ka kung sino man sa amin, ang susunod na mag-aalaga kay Bayaw, magpakita ka lang ulit na himala. Mamahalin at alagaan namin si Bayaw magpakailanman. At hinding-hindi namin makakalimutan ang iyong kabutihan. Kita nyo? Pumayag si ate. Bayaw, ngayon, sa harap mismo ni At, kailangan mong magbigay ng malinaw na sagot. Kaming apat, sino ba talaga sa amin ang pipiliin mo? Dapat ngayon na, may resulta na. Ano? Ang atin nyo na mismo ang nagsalita. At kayong apat may kanya-kanyang lakas. Paano ako makakapili sa inyo?